Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 578 hanggang 605. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Malapit sa gitna ng larangan ng digmaan, ang apat na hostage ay nagsama-sama at nakipaglaban sa soberanong Panginoon na nakasuot ng itim na baluti. Ice Imperial Spear. Matapos ibigay sa maliit na paws ang magnanakaw ang array flag, ipinalibot ni Francis ang kanyang bloodline power at iwinagayway ang Ice Imperial Spear, na lumilikha ng makikinang na malakristal na asul na mga ilaw na nagdulot ng ipinagbabawal na lamig at nagyelo sa lahat ng nasa malapit. Kasabay nito, ang Wings of Wind at Lightning sa likod ni Francis ay naglabas ng mga tipak ng Purple Destruction na bumagsak patungo sa Sovereign Lord. Bukod sa kanyang eye bloodline, ginamit ni Francis ang lahat ng kanyang kakayahan upang labanan ang Great Origin Core Realm. Bagamat nagulat si Lennon at ang kasama, ginamit pa rin nila ang kanilang buong lakas para tumulong sa pakikipaglaban sa soberanong Panginoon. Ito ay talagang isang bihirang, sinaunang pamana na armas. Pinaikit ng Black Armored Sovereign Lord ang kanyang mga mata. Talagang hindi niya nagawang ibagsak ang isang grupo ng kumpay lamang ng Canyon gamit ang kanyang middle stage na Great Origin Core Realm Cultivation. May natira pa ba siyang mukha? 10-sided destruction. Ikinaway ng Black Armored Sovereign Lord ang kanyang halberd at naglabas ng malalakas na sinag ng malamig na liwanag patungo sa Blue Lightning Sky Ship. Boom! 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 Ang barko ay nagsimulang manginig at kumalansing, na naging sanhi ng paghiwa-hiwalay ng nakapaligid na array mist. Ang mga pag-atake ni Francis at ng kumpanya ay agad na nasira. Meow-meow. Ang maliit na magnanakaw na pusa ay iwinagayway ang array flag at itinuro ang kapangyarihan ng Ghost Corps Thirst Array upang ayusin ang mga puwang. Ang Ghost Corps Thirst Array ay nilamon ang asensya ng maraming sovereign at naging mas malakas, kaya nakapagbigay ito ng tuloy-tuloy na dami ng puwersa. Nakakagulo ang array na iyon. Nagsalubong ang mga kilay ng Sovereign Lord. Bagamat may kalamangan siya sa kanyang Earth grade na sandata, hindi pa rin niya mabilis na maibagsak ang mga ito. 2 lang ng mga sinumpaang maltong bangkay ang nagamit ko. Tumango si Francis habang ginagamit niya ang Ghost Corps Thirst Array bilang panakip at counterattack. Marami siyang napabuti sa huling kalahating taon. Kahit na hindi ginagamit ang kanyang kapangyarihan sa eye bloodline, ang kanyang lakas ay papalapit na sa Great Origin Core Realm. Iyon ay nakamamanghang sa mata ng mga dalubhasa ng 2 star na sekta. ZZZ, isang random na taong naabutan namin sa daan ay may ganoong kakayahan. Labis na nagulat ang nakaitim na elder na nanunood mula sa likuran. Ang Blue Lightning Sky Ship ay isang cannon fodder lamang, ngunit nagawa nitong pigilan ang isang Great Origin Core Realm. Ito ay isang malaking biyaya para sa kanila. Buong pag-atake. Ang boses ng kalahating hakbang na Void God Realm ay tumunog mula sa gilid ng Six Ring Palace. Tiyak na hindi nila papalampasan ang ganoong magandang pagkakataon dahil napakalaki ng kanilang kalamangan ngayon. Patayin. Ang 2 puwersa ay naglagay ng higit pa sa kanilang mga tropa, at si Francis ay naging masaya. Ito lang ang gusto niya. Kung mas magulo ang sitwasyon, mas malamang na makaka-address siya ng ligtas. Gayunpaman, ang nakaitim na elder ay lubos na maingat habang pinananatili niya ang isang tiyak na kalapitan sa Blue Lightning Sky Ship. Anak, kapag nanalo tayo, aalisin ng Six Ring Palace ang iyong pagkakakilanlan bilang isang hostage at kukunin ka namin bilang isa sa amin. Sinabi ng nakaitim na elder sa pamamagitan ng spiritual sense kay Francis. Deal. Nagkunwaring tuwang-tuwa si Francis at gumamit ng higit na pagsisikap para salakayin ang Sovereign Lord. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ng itim na elder habang iniisip niya sa kanyang sarili, ang hanay ng bangkay ng multo ng brat na iyon at ang kanyang pamana na sandata ay hindi pangkaraniwan. Handa siyang patayin pagkatapos ng labanan. Siyempre, sa ngayon, si Francis ay mayroon pa ring malaking halaga. Sa paglipas ng panahon, naging mainit ang laban. Napanatili ni Francis ang kanyang kalmado habang tinitipid niya ang kanyang lakas. Gumamit lamang siya ng 2 katlo ng Ghost Corps Thirst Array, at hindi niya hinayaang pumasok sa labanan ang Skeletal Division Leader.
Hindi rin siya naniwala sa ipinangako ng nakatatandang itim ang balat. Tama na ang oras. Ginawa ni Francis ang Blue Lightning Spaceship Crew sa gilid ng gitna ng battlefield. Sumunod ang soberanong Panginoon na nakasuot ng itim na baluti, ngunit walang nagawang tapusin ang magkabilang panig. Sa kabilang banda, ang paglalayag ng barko ay nagpagulo sa sitwasyon. Arg! Ang Ghost Corps Thirst Array sa paligid ng Blue Lightning Spaceship ay nilamon ng True Lord ranks at half-step Origin Core Realms. Ang sinumang nasa ibaba ng Origin Core Realm ay magiging puddle ng dugo at tubig pagkatapos mahawakan ang sumpa. Sa huli, wala nang pakialam si Francis sa kaibigan o kaaway. Kung tama ang timing at may mga eksperto mula sa Six Ring Palace sa paligid, kakainin din sila ng Ghost Corps Thirst Array. Nagkunwari sila na ang pinsalang ginawa sa mga eksperto sa Six Ring Palace ay dahil sa sagupaan sa Great Origin Core Realm at hindi nila naiwasan ang collateral damage. ZZ. Kung papatayin natin ang 3 pang sovereigns, lalamunan ng array ang 20 sovereigns. Naramdaman ng Skeletal Division Leader sa 10,000 Ghost Pearl ang pangangati ng puso nito. Mahigit sa 100 sovereigns ang nilamon ng Ghost Corps Thirst Array, at marami sa kanila ay nagmula sa larangang ito ng digmaan. Hindi naman nila kailangang patayin ang bawat isa. Maaari din nilang lumunin ang mga katawan ng mga soberano na pinatay kamakailan sa ibang lugar. Ito ay talagang isang magandang pagkakataon. Hindi mapigilan ni Francis na maging excited. Dinagdagan niya ang bilang ng mga bangkay ng multo sa mahigit 70 at pinalawak ang saklaw ng usok. Naramdaman ng Sovereign Lord na nakasuot ng itim na baluti ang pagtaas ng presyon. Sa simula, maaari pa niyang pilitin ang Blue Lightning Spaceship na umatras, ngunit ngayon, ang tanging magagawa niya ay sundan ang barko. Teka! Ang Black Armored Sovereign Lord ay hindi PP. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na si Francis ay lumalamon ng kalahating hakbang na Origin Core Realms at Sovereigns upang palakasin ang kapangyarihan ng kanyang hanay. Katawa-tawa. Naglakas loob siyang gumamit ng 2-star battlefield para dagdagan ang lakas ng kanyang hanay. Ang Sovereign Lord ay nagulat at nagalit sa parehong oras, ngunit ang 9 Despair Hall ay kasalukuyang pinipigilan ng Six Ring Palace. Pinigilan ng kalahating hakbang na Void God Realm ang pinakamalakas na 2 peak na Great Origin Core Realms mula sa 9 Despair Hall, at kung hindi dahil sa tulong ng isang protective array, matagal na silang nawala. Captain Hanford, ang resulta ay hindi pa napagpasyahan. Ito ang perpektong pagkakataon para makatakas tayo. Iminungkahi ni Lennon. Nasugatan ng 3 soberano. Wala silang estado ng pag-iral ni Francis o ang kanyang water bloodline na makakatulong sa kanila na gumaling. Hanggang ngayon, hindi pa rin nasaktan si Francis. Ito ay malapit na sa oras. Bahagyang tumango si Francis sa kanyang ulo kahit na medyo ayaw niya. Ito ay isang 2-star battlefield, at ang paglamon sa mga sovereign dito ay isang magandang pagkakataon para palakasin ang kanyang Ghost Corps Thirst Array. Gayunpaman, alam niya ang kasalukuyang sitwasyon. Kapag napagdesisyonan na ang laban, hindi siya magiging katapat ng sinumang naiwan. Kumaliwa at umatras patungo sa gilid. Utos ni Francis. Nagkunwari siyang nauubos ang kanyang bloodline power nang magsimulang umatras ang Blue Lightning Spaceship. Ang brat na iyon ay wala pa sa Origin Core Realm, gaano katagal ang kanyang True Yuan at bloodline. Tumalo ng puso ng Black Armored Sovereign Lord nang ilabas niya ang kanyang kapangyarihan. Boom! Umihip ang mga shockwave sa Blue Lightning Spaceship. Hinarang ito ni Francis at ng kumpanya habang sabay na tumatakbo. Hindi nagtagal ay nakarating ang Blue Lightning Spaceship sa gilid ng battlefield, ngunit hinabol sila ng Sovereign Lord habang tumatawa siya. Hindi niya maiwasang matuwa kapag iniisip ang pagmamayari ng ganoong dekalidad na barko at napakalakas na hanay ng Ghost Corps. Taasan ng bilis. Malamig nang umisi si Francis at pinalabas ang tunay na bilis ng Blue Lightning Spaceship. Whoosh! Ang barko ay gumuhit sa kalangitan at umalis sa larangan ng digmaan. Ang bilis nito ay bumulaga sa mga eksperto mula sa magkabilang panig. Mamatay! Bilang isang Sovereign Lord, ang lalaking nakasuot ng itim na armor ay bahagyang mas mabilis. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamabilis na bilis ng Blue Lightning Spaceship ay malapit lamang sa Great Origin Core Realm.
Gayunpaman, kahit na noon, iyon ay itinuturing na hindi kapani-paniwala. Kung patuloy tayong hahabulin ng soberanong Panginoong iyon, hindi tayo makakatakas. Si Lennon at ang dalawa pang sovereign ay hindi napigil ang umiyak. Kung magpapatuloy ito, malamang na hindi nila matatakasan ang pagtugis sa Great Origin Core Realm. Magtatagal lang sila. Captain Hanford, bakit hindi tayo tumakbo sa iba't ibang direksyon? Sa ganoong paraan, mas malaki ang tsansa nating mabuhay. Iminungkahi ng isang armadong matanda. Nakita niya at ng babaeng nakadilaw na ang target ng Black Armored Sovereign Lord ay si Francis at ang Blue Lightning Sky Ship. Gawin mo ang gusto mo. Nanatiling walang ekspresyon si Francis. Ngayong nakatakas na sila sa gitna ng larangan ng digmaan, wala siyang pakialam sa dalawang nasugatang soberano. Sa kabilang banda, kumislap ang mga mata ni Lennon, at hindi siya nakapagdesisyon. Tumakbo sa magkaibang direksyon ang matanda at ang babaeng nakadilaw. Gaya ng inaasahan, hindi sila hinabol ng soberanong Panginoon. Isang mahabang hininga ang pinakawala ng dalawa. Sa wakas ay nakatakas sila sa anino ng kamatayan. Gayunpaman, bago pa man sila tuluyang kumalma, isang malakas na aura ang naging dahilan upang makulayan ng pula-pula ang kapaligiran. Ano? Ang mga ekspresyon ng dalawang sovereign ay kapansin-pansing nagbago nang makita nila ang itim na balat na elder na lumipad. Siya ay nasa huling yugto ng Great Origin Core Realm, kaya mas malakas pa siya kaysa sa Black Armored Sovereign Lord mula noon. Scarlet Cloud Hand. Ang itim na balat na elder ay naglabas ng palad, at isang eskarlato pulang liwanag ang nagkulay sa kalahati ng kalangitan na pula. Arg! Napasigaw ang babaeng nakadilaw habang tinatakpan ng apoy ang kanyang kinalalagyan. Boom! Ang kanyang katawan ay dinurog sa pamamagitan ng Scarlet Cloud Hand. Patawad! Patawarin mo ako! Nadama ng natitirang isang armadong matanda na para siyang naglalakbay sa putik. Mabigat ang bawat kilos niya. Ang lakas ng matanda na may itim na balat ay mas malakas kaysa sa mga normal na sovereign lords. Kung siya ang humahabol sa kanila, hindi pa sila makakaligtas hanggang ngayon. Lahat ng tumatakbo ay papatayin. Ang itim na balat na elder ay walang emosyong dinurog gamit ang kanyang Scarlet Cloud Hand, na tinapos ang isang armadong elder. Ang dalawang soberano ay parang mga sanggol sa kanyang harapan. Yung direksyon. Inis ka ng nakaitim na elder ang lugar gamit ang kanyang spiritual sense at kinumpirma kung saan napunta ang Blue Lightning Sky Ship at ang Great Origin Core Realm. Sa sandaling ito, sa larangan ng digmaan, ang Six Ring Palace ang may kalamangan. Kaya naman nagkaroon ng oras ang matanda na may itim na balat para habulin ang mga tumakas. Tamang-tama kung mapapatay din niya ang kaaway na Sovereign Lord. Sa walang limitasyong karagatan, malapit sa two-star battlefield. Isang matangkad, misteryoso, malamig na figure ang lumutang na parang multo. Bagamat tila mabagal ang bilis nito, talagang ilang beses itong mas mabilis kaysa sa mga normal na sovereign lords. Saan man siya pumunta, ang walang limitasyong karagatan ay tumahimik. Two-star battlefield. Sa tingin mo ba ang pagtatago doon ay magliligtas sa iyo mula sa pursuit of death? 579. Sa loob ng bansa. Whoosh! Ang Blue Lightning Sky Ship ay lumipad ng buong bilis at mabilis na tumakbo palayo sa larangan ng digmaan. Tumawa ang Black Armored Sovereign Lord habang hinahabol niya sila. Sa kasalukuyan, tanging sina Francis at Lennon lamang ang natitira upang ipagtanggol ang barko. Bakit hindi ka tumakas kanina? Kalmado pa rin si Francis sa harap ng pagtugis ng isang Great Origin Core Realm. Tumakbo. Hindi ko kaya, ni gusto ko. Umiling si Lennon. Hindi maiwasan ni Francis na ma-curious. Natukoy niya na ang dalawa pang sovereign ay napatay, ngunit ang kanyang mental energy ay mas malakas kaysa kay Lennon. Kung hindi dahil kay Captain Hanford, namatay na sana ako bilang cannon fodder sa battlefield. Wala pang nakatakas na cannon fodder mula sa overseer ng Six Ring Palace Death Squads noon. Mapait na sabi ni Lennon. Tagapangasiwa. Ang imahe ng malamig na ekspresyon ng matanda na may itim na balat ay lumitaw sa isip ni Francis. No wonder. Naiintindihan ni Francis. Ang tagapangasiwa ay ang matanda na may itim na balat na papatay sa sinumang tumakbo. Brat,
How dare you not give me your full attention kapag hinahabol kita? Ang Sovereign Lord sa likod nila ay umungal at nilaslas ang kanyang halberd ng maraming beses, pinupuno ang lugar ng layuning pumatay at panganib. Ding! Ding! Boom! Ang usok mula sa Ghost Corpse Thirst Array ay hiniwa sa iba't ibang piraso at malapit ng maglaho. May naiwan ding marka sa ibabaw ng Blue Lightning si Skyship. Wow! Si Lennon ay sumuray-suray at nagluwa ng isang subo ng dugo habang ang kanyang mukha ay pumuti. Ang dugo ni Francis ay kumulo, ngunit isang alon ng tubig ang lumitaw sa kanyang paligid, na nagpapahintulot sa kanya na manatiling hindi nasaktan. Kahit hindi dumating ang tagapangasiwa, hindi pa rin tayo makakaligtas. Ang kawalan ng kakayahan ay lumitaw sa mga mata ni Lian Yua. Kung iisipin, dati siyang henyo ng Six Ring Palace na nakapasok sa Origin Core Realm noong siya ay 30 taong gulang pa lamang, at naabot niya ang late stage na Small Origin Core Realm noong siya ay 50. Itong pakiramdam ng panganib. Biglang tumalon ang puso ni Francis habang nakatingin sa direksyon ng karagatan. Pang! 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 Ang pakiramdam ng panganib ay 10 beses na mas malakas, at ito ay nagiging mas matindi. Sa wakas ay dumating na ang paghabol sa kamatayan. Napabuntong hininga si Francis. Karamihan sa kanyang atensyon ay nakatuon na ngayon sa karagatan. Hahaha. Brat, parang alam mo na mamamatay ka sa alinmang paraan. Dapat masaya ka na napaglaruan mo ako bago ka mamatay. Tumawa ang Black Armored Sovereign Lord habang binalot ng kanyang Great Origin Core Realm aura ang Blue Lightning si Skyship. Napuno ng kawalan ng pag-asa si Lennon, ngunit tumingin siya at nakitang mas kalmado ang kabataang katabi niya. Ang iyong buhok at mata. Biglang may napagtanto si Lennon. Hu! Sa banayad na bugzo ng hangin, ang buhok ni Francis ay naging asul, at ang kanyang kaliwang mata ay tila naging isang napakalalim na lawa. Sa sandaling ito, nakita ng kaliwang mata ni Francis ang isang matangkad na figure ng kamatayan na papalapit sa loob ng bansa. Darating ito sa loob ng 30 paghinga. Ang paghabol sa kamatayan. Ang layunin mula sa mata ng kamatayan sa kanyang kaluluwa ay kumikibot. Ay bloodline. How futile. Mamatay. Nanunuya ang Sovereign Lord habang hinahampas niya ang kanyang halberd na nakatutok kay Francis at Lennon. Itakda ang array. Isang maitim na balangkas na may ginto at pilak na mga linya ang biglang lumitaw sa tabi ni Francis, at nagbigay ito ng malamig na aura. May ibang tao. Bagamat pareho silang nasa late stage na Small Origin Core Realm, mas nakakatakot ang aura ng skeleton. Sa parehong sandali. Shua! 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 Umabot sa 100 ang mga sinumpaang bangkay ng multo. Weng! Isang makamulto na ulap ang lumitaw at nagradiated ng nakakagulat na dami ng lakas ng sumpa, na naging ilang mga paws ng pusa. Ang bawat paa ay 200 yarda ang laki sa ilalim ng kontrol ng pusa, at sila ay nagkasagupaan patungo sa soberanong Panginoon. Hindi mabilang na tuyo, duguan, at puting mga kamay ang sumunod sa paghabol. Bumaba na ang Ice Emperor. Ang bloodline power ni Francis ay na-circulate sa maximum, at ang kanyang Ice Imperial Spear ay kumikinang na may mahinang purplish aura of destruction. Higit pang hindi ka panipaniwala, mayroong isang malabo, kahangahangang imahe ng isang sinaunang Ice Emperor sa itaas ng ulo ni Francis. ZZZ. Kunin mo itong palad. Ang Skeletal Division Leader ay naging isang nagninangas na higanteng buto at itinutok ang palad nito, na naglalaman ng apoy ng kamatayan at yin, patungo sa soberanong Panginoon. 100 sinumpaang multo bangkay. Pagbaba ng Ice Emperor. Naglalagablab na higanteng buto. Boom! Ang 3 nakakagulat na kapangyarihan ay nakipagsagupaan sa Black Armored Sovereign Lord. Ang isang shockwave ay agad na dumaan sa mahigit 100 milya at naging wala ang lupa. Walang damong tatubo sa lupa sa ibaba sa susunod na ilang daang taon, at ito ay magiging isang isinumpang lupain. Bam! Wow! Ang soberanong Panginoon ay dumaing nang siya ay pinalipad at umuubo ng isang bibig ng dugo. Bakit ganito? Ang mukha ng soberanong Panginoon ay pumuti, at siya ay napabulalas ng hindi makapaniwala. Ang array at ang skeleton na lumitaw ng wala saan ay maaaring magbanta sa mga nasa Great Origin Core Realm. Maging ang Ice Imperial Spear ni Francis ay nagawang ihatid ang kapangyarihan ng sinaunang Ice Emperor.
Ang biglaang counterattack ay nasugatan ng Black Armored Sovereign Lord. Napakalakas. Ano ang background ng kabataang ito at ng lahat ng nakasakay? Si Lennon ay napuno ng hindi paniniwala. Habang nagpapasya ang soberanong Panginoon kung atres o aatake. Malapit na. Ang kaliwang mata ni Francis ay muling tumingin sa direksyon ng karagatan habang siya ay bumulong-bulong sa sarili ng may pagkabalisa. Guru, tila may dumating na isa pang soberanong Panginoon. May naramdaman ang Skeletal Division Leader. Ang bagong dating ay ang matanda na may itim na balat. Ang tagapangasiwa ng mga Death Squad. Kailangan nating tapusin ang isa ng mabilis o ito ay magiging mahirap. Solemn na ang mukha ng Skeletal Division Leader. Bahagyang tumango si Francis sa kanyang ulo habang nakakulong siya sa Black Armored Sovereign Lord gamit ang kanyang kaliwang mata. Eye Bloodline. Nakakakilabot ang Eye Bloodline aura. Si Lennon, na nakatayo sa malapit, ay nakaramdam ng pagkabalisa sa kanyang kaluluwa. Void Space Eye Slash. Ang Eye Bloodline technique ni Francis ay lumabas. Shoo! Sa isang tilamsik ng dugo, ang katawan ng itim na nakabaluti na Sovereign Lord ay nanigas, at nagpakita siya ng takot at takot. Ikaw. Sinubukan ng soberanong Panginoon na magsabi ng isang bagay at likas na tumingin sa ibaba. Huminga ng malalim si Lennon at tumayo ang kanyang mga balahibo. Umaalingaw-ngaw ang mga alon sa kanyang puso habang gulat na nakatingin sa batang kapitan. Sa sandaling ito, ang lahat sa loob at labas ng barko ay patay tahimik. Ang Void Space Eye Slash ni Francis ay mas malakas kaysa dati. Napuno ng solemna ang mukha ng Skeletal Division Leader. Flop! Ang katawan ng itim na nakabaluti na Sovereign Lord ay nahulog mula sa langit. Nagpakawala ng hininga si Lennon, ngunit hindi niya magawang kumalma. Tumingin lang ang isang kabataan sa isang Great Origin Core Realm Sovereign Lord para patayin siya. Sure! Ang maliit na pos ang magnanakaw ay tumawa at iwinagayway ang array flag, nagpapadala ng itim na usok upang lumunin ang katawan ng Black Armored Sovereign Lord. Ikinawi ni Francis ang kanyang kamay at kinuha ang mga samsam sa digmaan. So! Lumitaw ang tunog ng paglipad nang dumating ang matanda na may itim na balat. Ang nakaitim na elder ay tumingin sa paligid at nagulat na ang itim na nakabaluti na Sovereign Lord ay wala dito. Naramdaman niya ang aura ng Sovereign habang hinahabol sila, ngunit ngayon ay wala na ito. Pinatay mo siya. Ang itim na balat na elder ay nag-scan sa paligid gamit ang kanyang spiritual sense at nakita ang katawan ng Black Armored Sovereign Lord na nabubulok sa isang tumpok ng dugo at tubig sa loob ng array. Ang eksenang ito ay agad na nagpabantay sa kanya. ZZZ. Matandang lalaki, ikaw na ngayon. Ang Skeletal Division Leader ay tumawa at sumugod sa kanya habang ang apoy ay tumaas mula sa katawan nito. Bumaba na ang Ice Emperor. Ang malabong imahe ng isang Ice Emperor ay lumitaw sa itaas ng kanyang ulo, at ang Ice Imperial Spear ay nagpakawala ng isang makinang na liwanag ng liwanag habang ito ay lumikha ng isang buhawi ng yelo at kidlat. Meow meow. Ikinaway ng maliit na pos ang magnanakaw ang array flag, at ang kapangyarihan ng sumpa ng Ghost Corps Cursed Array ay umatake sa itim na balat na elder mula sa magkabilang panig, na umakma kay Francis at sa Skeletal Division Leader. Sa pagkakataong ito, ang kapangyarihan ng kombinasyon ay mas malakas kaysa dati. Scarlet Cloud Hand. Naging mataimtim ang ekspresyon ng matanda na may itim na balat, at ang langit ay kinulayan ng pula-pula habang nabuo ang isang malaki at nagniningning na kamay. Boom! Ibinaba ng Scarlet Cloud Hand ang kapangyarihan ng apoy, na naging sanhi ng pagngangalit ng mundo sa apoy. Nagsagupa ng dalawang puwersa para sa ilang paghinga. Boom! Ang Blue Lightning Spaceship ay itinulak pabalik ng daan-daang yarda sa isang bundok. Ang usok sa paligid ng barko ay agad na kumupas ng higit sa kalahati. Basag. Nabali ang isang buto o dalawa sa katawan ng Skeletal Division Leader. Wow! Si Francis ay nagluwa ng isang subo ng dugo, ngunit ang kanyang mga sugat ay nagsimulang maghilom mula sa alon ng tubig. Anong masteri sa elemento ng apoy? Si Francis at ang Skeletal Division Leader ay natigilan. Hindi lamang naabot ng nakaitim na elder ang huling yugto ng Great Origin Core Realm, mayroon pa siyang Fire Bloodline at isang espesyal na pamamaraan ng mana.
Ang lakas ng Overseer ay maaaring may rank sa nangungunang 5 Great Origin Core Realm Sovereign Lord sa Six Ring Palace, at nakatanggap siya ng isang malakas na pamana ng apoy. Nagbabala si Lennon sa pamamagitan ng spiritual sense. Hu! Ang figure ng matanda na may itim na balat ay kumikislap habang siya ay umatras ng ilang daang yarda. Nagsalubong ang mga kilay niya. Hindi man siya nasugatan ngayon lang ay naramdaman niyang parang may kung ano sa katawan niya na hindi siya komportable. Siguradong may talento ang susunod na henerasyon. Ang isang maliit na kalahating hakbang na Origin Core Realm at isang Sovereign ay maaaring hadlangan ang 70% ng aking lakas. Napabuntong hininga ang nakaitim na matanda. 70%. Nakaramdam ng kakaiba si Francis. Bakit ang matandang ito ay nagpapanggap na mataas at makapangyarihan? Gayunpaman, wala nang natitirang oras si Francis upang isaalang-alang iyon. Isang malakas na pag-agos ng kamatayan ang papalapit, at naramdaman nito ang layunin ng mata ng kamatayan sa kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, whoosh! Isang madilim na sinag ng liwanag ang lumikha ng mga spark habang ito ay mabilis na lumampas sa barrier at patungo sa direksyon ni Francis. Kumakatawan sa layunin ng kamatayan. Nandito ako. Isang boses ang narinig sa isipan ni Francis. Sino nandyan? Ang itim na balat na elder at kumpanya ay may naramdaman lahat. Naramdaman ni Lennon at ng mga mandaragat ang aura ng kamatayan, at hindi sila makahinga. Sa kasamaang palad, dumating na ang aking reinforcement. Eksperto mula sa Six Ring Palace, dito nagtatapos ang iyong buhay. Napabuntong hininga si Francis at sinabi. 600. Reinforcement. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng matanda na may itim na balat nang may maramdaman siya. Whoosh! Isang sinag ng madilim na liwanag ang mabilis na patungo sa kanilang direksyon. Naniwala siya sa 70 hanggang 80% ng sinabi ni Francis, higit sa lahat dahil patuloy na binibigyang pansin ni Francis ang direksyong iyon sa loob ng ilang sandali at halatang alam niya ang tungkol sa pagkakaroon ng reinforcement. Nakakatakot na aura ng kamatayan. Ang cultivation ng bagong dating na ito ay nasa peak stage na Great Origin Core Realm. Nagulat ang nakaitim na matanda. Tila iniisip niya ang figure bilang isang mahusay na kalaban, ngunit hindi siya nagpakita ng mga palatandaan ng pag-urong. Sure! Iniwan ng nakaitim na matanda ang kanyang kasalukuyang laban at bumaril sa langit. Inilabas niya ang kanyang aura ng apoy habang patungo siya sa figure ng kamatayan. Shy! Naramdaman ni Francis at ng kumpanya na nag-iinit ang kanilang katawan at nanunuyo ang kanilang mga bibig. Scarlet Cloud Sky Explosion. Ang itim na balat na elder ay naglabas ng mga alon ng escarlata pulang nagninangas na ulap na nagpaso sa lahat sa loob ng 12 milya sa wala. Ang napakagandang kapangyarihan ng itim na balat na elder ay nagulat pa sa malayong larangan ng digmaan. Nakakatakot na fire bloodline. Si Francis at ang kasama sa Blue Lightning Spaceship ay natigilan. Pakiramdam niya, kahit na gumamit siya ng Ghost Corps Curse Array at makipagtulungan sa Skeletal Division Leader, hindi pa rin nila mapipigilan ang pag-ataking iyon. Kasabay nito, hindi niya maiwasang humanga sa pagiging mapagpasyahan ng matanda na may itim na balat sa agarang pag-atake sa hindi kilalang figure upang sakupin ang inisyatiba. Scarlet Cloud Sky Explosion. Sumabog ang escarlate na araw, at tila nilalamon nito ang lupa habang nadudurog ito patungo sa figure ng kamatayan. How dare nitong atakehin ang representative of death? Ang matangkad na figure ay ngumisi at lalo pang bumilis. Whoosh! Boom! Nagsagupa ng escarlate pula at ang itim na figure. Ang langit at lupa ay kumikinang na may liwanag na parang kadiliman, ang hangin ng kamatayan, at ang mga apoy na nakakalat sa lahat ng dako. Ang tunog ng pagsabog ay lumampas sa limitasyon ng tainga ng tao. Ang shockwave lang ang nagtunaw sa mga bundok at ilog sa ibaba. Boom! 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 Ang Ghost Corps Curse Array sa paligid ng Blue Lightning Spaceship ay nagsimulang maglaho, at ang shockwave ay naging sanhi ng pag-ugoy ng barko. Wow! Lumuwa si Lennon ng isang subo ng dugo, at iyon ay matapos na bawasan ng Ghost Corps Curse Array ang lakas ng pag-atake ng 30 hanggang 40%. Si Francis at ang Skeletal Division Leader ay parehong nataranta. Bow!
Isang alon ng tubig ang dumaloy sa ibabaw ni Francis, na sinubukang pahinain ang shockwave. Ang lakas ng itim na balat na elder na ito ay malamang nakabilang sa tuktok ng Great Origin Core Realms. Binuksan ni Francis ang kanyang God Spiritual Eye at siniyasat ang laban mula sa malayo. Scarlet Cloud Sky Explosion. Hindi maganda. Malamang na nakatagpo si Elder Wei ng isang malakas na kalaban o kung hindi ay hindi niya gagamitin ang lihim na pamamaraan na iyon. Naramdaman ng mga eksperto mula sa Six Ring Palace mula sa malayo. Ding! Ding! Boom! Muling nagkasagupaan ang matanda na may itim na balat at ang figure ni kamatayan. Ang mga pag-atake ng matanda na may itim na balat ay parang isang bulkan na pumawi sa lahat ng dinadaanan nito, samantalang ang figure ng kamatayan ay nakipaglaban sa isang misteryosong paraan. Matanda, ang lakas mo, pero nakikialam ka sa misyon ko. Isang malabo, transparent black blade ang biglang lumitaw sa figure ng kamay ni Death, at napalibutan ito ng itim na ambon. Free wash. Ang malabo, transparent black blade ay kumislap sa hangin at diretsyong hiniwa sa eskarlata pulang apoy patungo sa itim na balat na matanda. Ikaw. Nanlamig ang katawan ng matanda na may itim na balat. Kahit sinubukan niyang umiwas, ang malabong itim na talim ay tumusok pa rin sa kanyang kanang balikat. Ang malamig na hangarin ni kamatayan ay agad na kumalat sa buong katawan niya. Ito ay sapat na upang agad na patayin ang mga normal na Great Origin Core Realm Sovereign Lords, ngunit ang itim na balat na Elder ay hindi rin simple. Ang ranggo ng kanyang bloodline ay maihahambing sa kay Francis. Basag. Ang itim na balat na Elder ay pinaikot ang kanyang kapangyarihan sa bloodline at pinutol ang kanyang kanang braso sa isang kislap ng eskarlata na apoy. Nagawa niyang iligtas ang kanyang buhay sa halaga ng kanyang braso. Mamatay. Puno ng lamig ang figure ng boses ni kamatayan habang papunta siya sa nakaitim na elder. Dito nagtatapos ang buhay ko. Nayanig ang puso ng matanda na may itim na balat. Ang bilis ng kalaban ay mas mabilis kaysa sa kanya. Sa mga tuntunin ng opensa, mayroon siyang makapangyarihang linya ng fire na dalubhasa sa pag-atake, at hindi ito mas mahina kaysa sa kaaway, ngunit ang kalaban ay may malabo, transparent black blade na naglalaman ng layunin ng kamatayan. Lumagpas na ito sa mga limitasyon ng Origin Core Realm at maaari pang ang magbanta sa Void God Realms. Bakit lumitaw ang gayong nakakatakot na kaaway sa isang 2 star na larangan ng digmaan? Ang iyong reinforcement ay napakapangit. Hindi man lang nakayanan ng tagapangasiwa ang 2 suntok mula sa kanya. Huminga ng malamig si Lennon. Ang ekspertong ito ay walang kapantay laban sa mga nasa ilalim ng Void God Realm. Eye of Eye Soul. Umungol si Francis habang ang kanyang kaliwang mata ay naging isang nagyayelong lawa. Isang kakaiba, may elo na aura ang nakalock sa figure ni kamatayan. Tanging ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ang makakapamahala ng isang bagay tulad ng paglock sa figure ng mga galaw ni kamatayan, at halos hindi na iyon. Sa nakalipas na kalahating taon, ang kanyang estado ng pag-iral at paglilinang ay parehong kapansin-pansing tumaas, at ang lawa sa kanyang God Spiritual Eye ay lumawak sa higit sa 30 yarda. True! Bumaba lang ng 10 hanggang 20% ang figure ng bilis ni Death sa ilalim ng lockdown ng Eye of Eye Soul. Ang aking Eye Bloodline at ang God Spiritual Eye ay maaari lamang mabawasan ang kanyang bilis ng ganoon kalaki. Bumagsak ang puso ni Francis. Ang Eye of Eye Soul ang kanyang pinakamalakas na diskarte sa pagkontrol, at maaari nitong pabagalin ang bilis ng mga normal na sovereign sa bilis ng pagong. Maging ang bilis ng normal na Great Origin Core Realms ay mababawasan ng hindi bababa sa kalahati. Sa kabutihang palad, ang 10 hanggang 20% na pagbaba sa bilis ay sapat na upang pabagalin ang figure ng pagkilos ng pagpatay ni kamatayan. Sure! Isang dagwang sugat ang naiwan sa likod ng matanda na may itim na balat na naging dahilan ng pag-ungol niya. Anong nangyayari? Nalaman ng nakaitim na elder na ang taong nagligtas sa kanya ay si Francis. Hindi ba siya ang iyong reinforcement? Naguguluhan si Lennon. Boom! Gayunpaman, sa kritikal na sandaling ito ng buhay o kamatayan, ang itim na balat na elder ay nagpakalat ng kanyang true yuan at bloodline power.
Nagpakawala siya ng nakakatakot na ulap ng apoy habang siya ay sumusugod patungo sa figure ng kamatayan. Masyadong mabilis ang kalaban. Mamamatay ako kapag tumakbo ako, pero kung ibibigay ko ang lahat, baka matigil ako hanggang sa dumating ang mga reinforcement. Malinaw at mahinahon ang isipan ng matanda na may itim na balat. Ang dalawang mandirigma ay hindi kahit na sa parehong antas kahit na ang lakas ng itim na balat na elder ay kabilang sa pinakamahusay sa Great Origin Core Realm. Ang kamatayan ay palaging darating, anuman ang iyong gawin. Ang figure ng mahina, transparent black blade ni Death ay kumislap sa kalangitan at naglabas ng aura ng kamatayan. Whoosh! Muling tumili ang nakaitim na matanda. Tumalsik ang dugo habang pinalipad siya ng 12-dosenang yarda. Kung hindi dahil sa Eye of Ice Soul ni Francis na naghihigpit sa figure ng bilis at liksi ni kamatayan, maaaring napatay siya ng talim na iyon. Maaari ko lang gamitin ang aking Void Space I/3 o 4 pang beses. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay kumukuha ng kapangyarihan habang nakakulong ito sa figure ng kamatayan. Masyadong mabilis at kakaiba ang mga galaw ng figure. Ang mga pagkakataon na magtagumpay ang Void Space I/ ay mas mababa kaysa karaniwan. Ang dahilan kung bakit madali niyang napatay ang Black Armored Sovereign Lord kanina ay dahil nasugatan na siya. Sure! Ang figure ng kamatayan ay lumipad papalapit at naglaslas ng ikatlong talam. Ang aura ng kamatayan ay tumagos na sa katawan ng matanda na may itim na balat, at siya ay nasugatan ng husto hindi na siya makakaligtas sa ikatlong talam. Sa sandaling ito, bumilis ang tibok ng puso ni Francis. Siya ang susunod sa nakaitim na matanda. Tumigil ka. Isang tinig na yumanig sa kaluluwa ay tila nagmula sa mismong impyerno, at ito ay may hindi natitinag na layunin. Sa sandaling iyon, ang Heaven Earth Yuan Chi ay tila nagyelo, at isang kapangyarihan ang pumipilit sa kaluluwa ng lahat. Half-step Void God Realm. Void God Intent. Ang figure ng pag-atake ni kamatayan ay huminto. Ang kalahating hakbang na Void God Realm ay ilang daang milya pa rin ang layo habang inilalabas niya ang kanyang Void God Intent patungo sa figure ng kamatayan. Ang isang normal na sovereign ay malamang na napatay na sa ganoong layunin, at kahit na ang normal na Great Origin Core Realms ay masasaktan at mataranta. Ang nakaitim na elder ay nagawang makatakas muli sa mga panga ng kamatayan, at pinandilatan niya si Francis. Nakaramdam siya ng galit at swerte. Kung hindi dahil sa Eye of Ice Soul ni Francis at sa Void God Intent, hindi siya makakaligtas. Sa tingin mo sapat na ang layunin ng isang maliit na kalahating hakbang na Void God Realm para pigilan ako? Napangiti ang figure ng kamatayan habang ang mahina at itim na talim sa kanyang kamay ay naglabas ng layunin ng kamatayan na sumalungat sa layunin ng kalahating hakbang na Void God Realm. Boom! Nagsagupaan ang kapangyarihan ng kanilang mga kaluluwa, at napatay ang mga mahihinang nilalang sa loob ng 1,000 milyang radius. Agad na nahimatay si Lourdes at ang mga mandaragat sa loob ng barko. Ang layunin ng isang Void God Realm ay hindi mapigilan. Ang pag-iisip lamang ng isang Void God Realm King ay sapat na upang magpasya sa buhay o kamatayan ng lahat ng nasa True Spirit Realm at Origin Core Realm. Lahat ng nasa ibaba ng Kings ay mga langgam. Isang alon ang umihip sa lawa sa kaliwang mata ni Francis. Sa kabutihang palad, ang kanyang kaluluwa ay malakas, at ang kanyang espiritual na mata ng Diyos ay nababanat laban sa enerhiya ng pag-iisip. Si Francis ang pinakamaswerteng isa sa hanay ng sagupaan sa pagitan ng mga layunin. Ang layunin ng kamatayan. Sino ka? Ang ekspresyon ng kalahating hakbang na Void God Realm mula sa Six Ring Palace ay kapansin-pansing nagbago. Ang kanyang layunin ay naharang sa pamamagitan lamang ng layunin ng isang sandata. Higit pa rito, ang layunin ng kamatayan mula sa sandata ay dahan-daang bumabagsak sa kanyang kaluluwa. Hindi maganda. Ang aking walang laman na layunin ng Diyos. Naramdaman ng kalahating hakbang na Void God Realm mula sa Six Ring Palace ang aura na nagsimulang pumasok sa kanyang mental energy, at ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Habang iniisip niya kung atres o aatake. Whoosh! Isang talim ang biglang tumusok sa katawan ng figure ni kamatayan.
Bahagyang nanginig ang figure ni kamatayan, at sumulyap ito sa talim na naglalabas ng aura ng pagkasira ng may pagkabigla at hindi makapaniwala. Walang laman ang space eye slash. Ang pinakamalakas na eye bloodline technique ni Francis ay ginamit sa kritikal na sandali, at matagumpay nitong nasugatan ang kaaway. Shoo! Ang itim na usok ay nagmula sa figure ng dibdib ni kamatayan. Doon matatagpuan ang aura ng pagkasira. Kahit na ang figure ay may katawan ng kamatayan, ito ay mahirap pa rin. 601. Void space eye slash. Habang ang dalawang hangarin ay nag-aaway sa isa't isa, isang maikling talam ang lumitaw mula sa manipis na hangin at tumagos sa figure ng katawan ni kamatayan, at isang aura ng pagkasira ang kumalat sa kanyang dibdib. Parehong kaibigan at kalaban ay natigilan. Maaaring ang batang iyon ay sa sandaling ito, naunawaan ng itim na balat na elder ang katotohanan. Sa isang banda, humanga siya sa nakakatakot na eye bloodline ni Francis, at sa kabilang banda, napahiya siya na ginamit siya ni Francis. Isang malamig, mapanuksong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Francis. Parehong ang itim na balat na elder at ang figure ng kamatayan ay mga taong nalampasan ang limitasyon ng kung ano ang maaari niyang labanan. Ang mga bagay ay lumampas na sa kanyang inaasahan na kahit na ang kalahating hakbang na Void God Realm ay umatake. Ang mga subordinate ng Emperor of Death ay nakakatakot na kahit wala pa sila sa Void God Realm. Ang kaliwang mata ni Francis ay nakatutok sa figure ni kamatayan. Shoo! Ang mga butil ng itim na usok ay lumitaw mula sa figure ng dibdib ni kamatayan habang ang aura ng pagkasira ay kumalat sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang talim ay nagsimulang kumupas at mawala. Mukhang hindi talaga simple ang target nitong Pursuit of Death. Umungol ang figure ni kamatayan. Ang Void Space Eye Slash ay tumama sa kanyang puso at naglabas ng aura ng pagkasira doon. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang sinuman sa ilalim ng Void God Realm ay namatay na. Weng! Nagsimulang kumurap ang figure ng katawan ni kamatayan, at tila nad-obol ito. Habang kumukurap ang katawan, tila gumaling din ang sugat. Malapit sa kabilang panig ng labanan. Death Shadow Body. Ayon sa mga tala, ang 36 na gwardya ng Emperor of Death ay may kakaibang katangian. Nagsimulang magbago ang ekspresyon ng itim na balat na elder. Sa wakas ay napagtanto niya kung gaano kalakas ang background ng figure ni kamatayan. Kung ito talaga ang Death Shadow Body, hindi magiging kakaiba para sa elder na matalo. Sa katunayan, isang himala na nagawa pa niyang mabuhay. Kung hindi dahil kay Francis at sa kalahating hakbang na Void God Realm, ilang beses na siyang namatay. Bantay ng kamatayan. Kinakatawan ng layunin ng kamatayan at may halos walang kamatayang katawan, na may bilis na higit sa sinuman sa Origin Core Realm. Nagsimulang umikot ang mga kaisipan sa isip ni Francis. Ang mga kalkulasyon ng espiritual na mata ng Diyos ay dumating sa isang nakakagulat na resulta. Kahit na 10 o 12 Great Origin Core Realms ang magsama-sama, mahihirapan silang talunin ang isang Death Guard. Maging ang kanyang Void Space Eye Slash na tumago sa vital organ ng Death Guard ay tila hindi siya masyadong napinsala. Ang aura ng pagkasira. Mga atake muli ang figure ni kamatayan nang ang kanyang katawan ay nanlamig. Nilagay niya ang isang kamay niya sa dibdib niya na nagsisimula ng maghilam, at bumungad sa mukha niya ang sakit. Anong nangyayari? Ang itim na balat na elder ay pinagpawisan ng malamig nang maiwasan niya ang isa pang potensyal na kamatayan. Ito ay ang kapangyarihan ng pagkasira. Kahit ang kapangyarihan ng pagbawi ng walang kamatayang katangian ay pinaghihigpitan. Ang puso ng kalahating hakbang na Void God Realm ay tumalon. Ang kapangyarihan ng kamatayan at ang kapangyarihan ng pagkasira ay parehong lumitaw sa maliit na isla na ito ng sabay. Kaya ganyan. Ang aking Purple Lightning's Aura of Destruction ay maaaring huminto sa kanyang bilis ng paggaling. Gumalaw ang puso ni Francis. Alam na niya ang tungkol sa aura ng destruction noong una niyang sinimulan ang linang na kidlat. Ngayong ang aura ng Ancient Dream Realm ay sumanib sa kanyang Purple Destruction Lightning, ang aura ng destruction ay mas malapit sa pinanggalingan nito kaysa noong nabubuhay pa ang Wind Lightning Emperor.
Sa makatuwid, ang pinsala sa figure ng Death Shadow Body ng kamatayan ay mas malaki kaysa sa inaakala. Ang espesyalidad ng immortal na katangian ay ang bilis ng pagbawi nito, ngunit kapag pinaghihigpitan ang pagbawi na iyon, ang pinsala ay magsisimulang tumambak sa kalaunan. Whatever. Kahit na 60 hanggang 70% lang ng battle power ko ang magagamit ko, ang maliliit na problemang ito ay wala lang. Ngumisi ang figure ni kamatayan. Shua! Shua! Ang figure ng kamatayan ay kumislap sa hangin at nagraded ng malamig na layunin ng kamatayan. Hindi maganda. Ang puso ng itim na balat na elder ay nanginginig. Hindi niya makita kung paano kumilos ang Death Guard, ngunit ang malamig na layunin ng kamatayan ay agad na dumaan sa kanyang kaluluwa. Tumigil ka. Pinipilit ng Void God Intent ang Soul Dimension at pinalamig ang Heaven Earth Yuan Chi sa malapit. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, may layunin ako ng Emperor of Death na protektahan ako. Isang tao lang talaga sa Void God Realm ang makakapagbanta sa akin. Ang figure ng kamatayan ay hindi natinag habang tinutupad niya ang layunin ng kalahating hakbang na Void God Realm. Madali pa rin siyang gumalaw sa ilalim ng aking layunin. Ang kalahating hakbang na Void God Realm ay hindi napigilan ang figure ng kamatayan. Sa lugar, tanging si Francis at ang kalahating hakbang na Void God Realm ang nakakita kung paano gumalaw at umatake ang figure ng kamatayan. Shua! Shua! Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay nakakita ng dalawang figure ng kamatayan. Ang isa sa kanila ay papunta sa kanya habang ang isa naman ay papunta sa nakaitim na balat na elder. Arg! Ang itim na balat na elder ay sumigaw habang ang isa sa mga figure ng kamatayan ay dumaan sa kanyang katawan. Whoosh! Isang malamig na kislap ng liwanag ang pumutol sa katawan ng itim na balat na elder. Hindi. Ika-6 na Junior Marshall Brother. Ang kalahating hakbang na Void God Realm ay sumisigaw sa kalungkutan. Ganun lang namatay ang overseer ng Death Squad. Huminga ng malamig si Lennon sa barko. Siya ay nagmula sa Six Ring Palace, at ang itim na balat na elder ay isang bangungot doon. Lahat ay natakot sa kanya. Kasabay nito, ang isa pang figure ng kamatayan ay lumapit sa barko. Mag-ingat ka. Bulalas ni Lennon at ng Skeletal Division Leader. Ang pumatay sa itim na balat na elder ay doppelganger lamang ng Death Guard. Ang kanyang tunay na katawan ay papalapit sa Blue Lightning Sky Ship. Isang nakakatakot na lamig ng kamatayan ang bumalot sa barko. Si Lennon at ang Skeletal Division Leader, na parehong nasa late stage na Small Origin Core Realm, ay nagyelo at hindi makagalaw. Hindi man lang nila naisip na lumaban. Eye of Eye Soul. Ginamit ni Francis ang kanyang God Spiritual Eye upang bahagya na mag-lock sa figure ng kamatayan, ngunit ang kanyang bilis ay masyadong mabilis, at nasa kanya ang proteksyon ng layunin ng kamatayan. Kapansin-pansing nabawasan ang epekto ng kanyang Eye of Eye Soul. Hehe, target ng Pursuit of Death, sa tingin mo ba hindi ko alam na kaaway mo ang taong iyon? Isang malabong figure ang lumitaw sa barko. Nang marinig iyon, umalangaw-ngaw ang alon sa puso ni Francis, Lennon, at ang Skeletal Division Leader. Ang figure ng kamatayan ay nagmula sa direksyon ng walang limitasyong karagatan, ngunit hindi mahirap para sa kanya na makita na si Francis ay kaaway ng itim na balat na elder. Alam pa niyang mananalo ang nakaitim na elder. Kung alam nitong Death Guard na kaaway ko ang nakaitim na elder, bakit niya pa siya pinatay? Naguguluhan si Francis. Aalisin ko muna lahat ng third party. Malamig na tumawa ang figure ni kamatayan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay, na nababalot ng itim na usok, at bumuo ng isang palad na nagpapalabas ng malamig na layunin ng kamatayan na bumaba mula sa langit at pinilit si Francis. Boom! Nanginginig ang puso ni Francis at ng kumpanya habang tila nakikipaglaban sila sa isang nagyayelong bundok. Wow! Si Lennon ay dumura ng isang subo ng dugo habang siya ay kalahating nakaluhod sa lupa at nahimatay. Halos hindi ito nakayanan ng Skeletal Division Leader. Ang mga buto nito ay napakalakas, ngunit ang presyon sa kaluluwa nito ay nagpang-inag.
Si Lennon at ang Skeletal Division leader ay parehong nasugatan, at iyon ay mula lamang sa shockwave. Ang totoong target ay si Francis. Huwag mo nang isipin iyon. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay naging kasing lalim ng karagatan at tila nagsimulang umikot ang tubig sa loob. Ang spiritual eye ng Diyos ay naglabas ng isang sinaunang aura na nakakatakot sa mga Diyos at demonyo. Ang kanyang asul na buhok ay umihip ng husto, at ang kanyang kaliwang mata ay tila may kapangyarihang kontrolin ang lahat ng bagay sa mundo. Hindi ko kayang pigilan ang kaluluwa niya. Nagulat ang figure ni kamatayan. Kailangang malaman ng isa na ang kanyang palad ay naglalaman ng mahinang hangarin ng kamatayan na kahit na ang mga nasa Great Origin Core Realm ay hindi mablock. Ang espiritual na mata ng Diyos ay lubhang nababanat sa mga pag-atake ng kaluluwa, kaya hindi nagulat si Francis. Bakit hindi siya umaatake tulad ng ginawa niya laban sa Elder na may itim na balat? Kung ginawa niya iyon, hindi ko ito mahaharangan kahit na ang espiritual na mata ng aking Diyos. Kumislap ang mga mata ni Francis. Bagamat naglabas ang Death Guard ng layunin ng kamatayan, walang layuning pumatay. Void Space Eye Slash. Shua. Lumawak ang mahinang alon kung saan naroon ang figure ni kamatayan, at nagsimulang lumitaw ang isang whirlpool. Shua. Isang manipis na talon ang tumusok sa figure ng dibdib ni kamatayan. Magaling. Tumalo ng puso ng lahat ng nasa barko. Kung ang dalawang void space eye slashes ay makakarating sa parehong vital point, magdudulot ito ng kritikal na pinsala kahit na ang figure ng kamatayan ay may halos walang kamatayang katawan. Paano gagana ng 2 beses ang parehong pamamaraan? May tumawa sa gilid. Shua. Ang figure na nabutas ay nagsimulang maglaho. Ito ay isang after image lamang. Arg! Sigaw ng Skeletal Division leader. Ang pinanggalingan ng boses ay galing mismo sa tabi niya. Mas tiyak mula mismo sa likod ni Francis. Zizi, ang misyon ay natupad ng napakadali. Isang kamay na nababalutan ng itim na usok ang malapit ng kumapit sa leeg ni Francis. Ang lamig ng kamatayan ay nagyelo sa kalahating hakbang na true yuan at kapangyarihan ng bloodline ni Francis. Bago pa niya natapos ang Void Space Eye Slash, gumalaw na ang Death Guard. Si Francis ay walang oras para umiwas, at siya ay pinaghigpitin ng nakakatakot na kapangyarihan ng Death Guard. Sa kritikal na sandali, ding! Isang transparent na dagger ang kumislap at bumangga sa figure ng kamay ni kamatayan, na lumikha ng tunog ng 2 metal na bagay na nagtatama sa isa't isa. Sino nandyan? Nanlamig ang figure ni kamatayan. Whoosh! Naputol ang 2 daliring hahawakan na sana ni Francis. Meow meow. Isang kulay abong pilak na guhit ang kumislap, at isang maliit na paws ang magnanakaw na bahagyang mas malaki kaysa sa isang palad ang damapo sa figure ng balikat ni kamatayan. Matalas at puno ng kapangyarihan ang mga mata nito. 602. Sa kabilang panig ng walang limitasyong karagatan, mayroong isang kakaibang metal na itim na barko na may ilang figure sa barko. Magkatabing nakaupo ang mainit na kabataan at ang mapuputing mata na batang babae. Sa likod nila ay 2 matangkad na figure 2 Death Guard. Ang 4 na Death Spirit Lord at 36 na Death Guard ay nakakalat sa 10 kalapit na island zone. Ang bawat token of death ay nakakadama sa isang malaking radius, ngunit napakaliit pa rin ang pagkakataong makahanap ng isang tao. Napabuntong hininga ang mainit na binata. Ang mainit na binata ay biglang may naramdaman, at ang 2 Death Guard na nasa likod niya ay parehong bahagyang nagamdin. Shua! Bukod sa maliit na batang babae na may puting mata, isang token of death ang lumitaw sa kamay ng lahat. Third Prince, ang 33 Death Guard ay naabot na ang target. Napakalayo niya sa posisyon namin ngayon. Ayon sa aura, malamang na nasa 2 island zone siya. Magalang na sabi ng 2 Death Guard. Ang swerte natin. Nahanap na ng 33rd Guard ang target. Tumawa ang mainit na kabataan. 10 isla zone ay isang napakalaking lugar upang maghanap, at mayroon lamang silang ilang dosenang tao na naghahanap.
Ito ay tulad ng pagsisikap na makahanap ng isang butil ng buhangin sa karagatan, ngunit talagang natagpuan nila ang target sa lalong madaling panahon. Kailangang aminin ng isa na ang swerte ng 33 ay napakabuti. Shua! 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 Nagsimulang gumuhit ang puting mata na batang babae. Lumingon ang mainit na kabataan at nanood. Ang larawan ay hindi pa tapos, ngunit makikita ang isang figure na may hawak na isang maikling talam. Tama, iyan ang 33 bantay. Ang boses ng dalawa pang Death Guard ay puno ng pananabik. Ang isang maliit na kulay abo pilak na pusa na may hawak na isang misteryosong punyal ay lumitaw sa pagguhit. Lalala, gusto ko itong pusa. Masayang sabi ng batang babae, ngunit ang mga tingin ng mainit na kabataan at ng dalawang Death Guard ay nakalok sa ibang bagay. Ang sandata ng pusa na iyon. Bulalas ng isa sa mga Death Guard. Sa parehong sandali, bumalik malapit sa dalawang star na larangan ng digmaan. Ding! Iniligtas ng munting pas ang magnanakaw si Francis. Shua! Kasabay nito, pinutol nito ang dalawang daliri ng Death Guard. Ang aking Death Shadow Body ay nakatago sa pagitan ng pisikal at walang laman na sukat. Paano ito? Hindi makapaniwalang tanong ng figure ni kamatayan. Bigla niyang nakita ang isang maliit na pas ang magnanakaw na nakaupo sa kanyang balikat mula sa gilid ng kanyang mata. Isang pusa. Parehong kaibigan at kalaban, kabilang ang kalahating hakbang na Void God Realm na kasalukuyang naninangil, ay natigilan. Isang pusa. Paano ito posible? Hindi ito matanggap ng figure ng kamatayan. Kahit na ang normal na Great Origin Core Realms ay hindi maaaring masaktan ang kanyang Death Shadow Body. Ang Death Shadow Body ay naglalaman ng layunin ng Emperor of Death, at ito ay nasa pagitan ng mga hangganan ng buhay at kamatayan. Ang katawan ay lubhang nababanat sa bawat uri ng pag-atake, at maaari nitong bawasan ang anumang pinsala ng hindi bababa sa 80 hanggang 70%, ngunit dalawang daliri ng gayong napakalakas na katawan ay naputol ng isang pusa. Yung punyal. Teka. Ang figure ng tingin ni kamatayan ay dumapo sa misteryosong punyal ng maliit na magnanakaw na pusa. Ang misteryosong punyal ay kumikinang na may hindi maarak na aura. Tila nagmula rito ang malamig at magaspang na mga ungol. Iyan kaya ang pinakamataas na item ng Dao of Shadow Assassination, ang Shadow Kill Imperial Dagger. Bumilis ang tibok ng puso ng Death Guard. Shadow Kill Imperial Dagger. Ang anyo ng mga mata ni kamatayan ay puno ng sindek, kasakiman, at pag-iingat. Gayunpaman, bago siya makapag-react. Isang paa ng pusa ang sumampal sa kanyang mukha. Arg! Sumigaw ang figure ni kamatayan nang maramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang mukha. Kahit halos walang kamatayan ang katawan niya, natulala siya. Shua! Ang figure ay naging malabo at nawala. Munting pas ang magnanakaw, magandang trabaho. Naramdaman ni Francis na nawala ang malamig na layunin ng kamatayan. Sa ganitong kritikal na sandali, tanging ang munting pas ang magnanakaw lamang ang makakatulong. Mukhang gusto akong hulihin ng Death Guard. Si Francis ay kalmado. Ang pagpatay at paghuli ay dalawang magkaibang konsepto. Kung gusto ng Death Guard na patayin si Francis, mas madali pa sana ito kaysa patayin ang nakaitim na Elder. Kung tutuusin, ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila ay napakalaki, kaya tila ang misyon ng Death Guard ay upang hulihin siya. Hindi katakataka na pinatay niya ang nakaitim na Elder kahit alam niyang magkaaway kami. Ang nakaitim na Elder ay maaaring nagbabanta sa buhay ko. Malinaw na alam iyon ni Francis at nagpakawala ng hininga. Ang kahirapan para sa Death Guard na hulihin siya ay mas malaki kaysa sa pagpatay sa kanya. Wala akong pakialam sa pagkatao mo, pinatay mo lang ang 6th junior martial brother ko. Mamatay. Isang malamig na boses na tila nagmula sa kailaliman ng impyerno ang tumunog habang ang isang malakas na kalahating hakbang na Void God Intent ay sinaksak patungo sa figure ng kamatayan. Sa sandaling ito, dumating na ang half-step Void God Realm expert, at agad niyang inatake ang figure ng kamatayan. Ang kalahating hakbang na Void God Realm ay may hitsura ng isang scholar na kabataan, ngunit ang kanyang mga mata ay namumula sa puot at lamig habang nakakulong sila sa Death Guard.
Half-Step Void God Intent. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng Half-Step Void God Realm at Great Origin Core Realm ay ang pagkakaiba sa kanilang kaluluwa. Ang isang kalahating hakbang na Void God Intent ay maaaring sugpuin ng sinuman sa Great Origin Core Realm. Malamig na ngumisi ang figure ni kamatayan. Hindi siya natakot. Shua! Shua! Ang Death Guard ay naging isang sunod-sunod na after images. Kahit na ang kalahating hakbang na Void God Realm ay hindi kasing bilis ng Death Guard. Avalanche God Technique galit ng mga bundok at ilog. Ang scholar na kabataan ay tumayo ng matangkad at ibinuka ang kanyang mga braso habang nagsimulang mabuo ang isang bola ng liwanag na naglalabas ng malakas na aura. Boom! Ang hangin ay nagsimulang manginig, at isang kulay abong-agos ang nagsimulang dumaloy sa isang lugar na 10 o 20 milya. Ang kulay abong-agos ay naging sanhi ng pagyanig ng mga bundok at ilog at pagkawala ng kulay ng araw at buwan. Ang lahat ng ito ay nagmula sa kalahating hakbang na Void God Realm. Ang lakas ng isang kalahating hakbang na Void God Realm ay nakakatakot. Pakiramdam ni Francis ay hindi makahinga, at halos hindi niya nagawang ipatawag ang Ghost Corpse Burst Array para harangan ang shockwaves. Nailipat na si Lennon sa loob ng barko o kung hindi ay magiging putol-putol na laman at buto ang kanyang katawan. Pumasok ka na rin. Ikinaway ni Francis ang kanyang kamay at inilagay ang Skeletal Division Leader sa loob ng 10,000 Ghost Pearl. Masyadong malakas ang pag-atake ng kalahating hakbang na Void God Realm, at sinuman sa ibaba ng Great Origin Core Realm ay makakahanap ng kamatayan kung sila ay masyadong malapit. Isang layer ng tubig ang lumitaw sa paligid ng katawan ni Francis, na lalong nagpababa sa lakas ng shockwaves. Halos hindi siya makatayo sa kabila ng kanyang malakas na water bloodline at malapit sa peak na Great Origin Core Realm na estado ng pag-iral. Boom! 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 Ang figure ng katawan ni kamatayan ay sa wakas ay nakatagpo ng kaunting pagtutol, ngunit umasa siya sa kanyang halos walang kamatayang katawan upang magpatuloy sa paglapit sa kalahating hakbang na Void God Realm habang ang itim na usok ay lumitaw mula sa kanyang katawan. Ang blade ng pagsasayaw ng kamatayan ng Diyos. Ang maikling talon sa kamay ng Death Guard ay nagsimulang umikot. Whoosh! 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 Ang mga arko ng magandang blade light ay nakipagsagupaan sa kalahating hakbang na Void God Realm. Ulat ni Saint Emperor. Malamig na ngumisi ang scholar na kabataan nang lumitaw ang isang misteryosong earth grade na sandata sa kanyang kamay. Dahan-dahan niyang iwinagayway iyon, at lumabas ang mga sinag ng matalim na liwanag. Ang bawat isa sa mga sinag na ito ay nagawang durugan ng isang bundok. Fall Saint Emperor's Pen. Ang totoong Saint Emperor's Pen ay nagmula sa maalamat na Dynasty of the Saint Emperor, at naabot na nito ang peak Earth grade. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Death Guard. Boom! Ang langit at lupa ay napuno ng mga pagsabog at shockwaves na naging sanhi ng alikabok at dumi upang matakpan ang lahat. Retreat muna tayo. Binuksan ni Francis ang kanyang God's Spiritual Eye at kinumpirma ang isang ruta, pagkatapos ay ginamit ang array bilang takip habang siya ay tumatakbo patungo sa karagatan. Kahit sino ang manalo, hindi tayo makakatakas. Huminga ng malalim si Francis. Hindi siya nakapasok sa isang labanan sa ganoong antas gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Meow-meow. Umupo ang munting pos ang magnanakaw sa kanyang balikat at nilero ang misteryosong punyal. Ang punyal na iyon ay ang Shadow Kill Imperial Dagger. Kahit na ang mga daliri ng Death Guard ay pinutol. Nagulat si Francis. Ang aktwal na lakas ng maliit na magnanakaw na pusa ay hindi nagawang banta ang Death Guard. Ang tanging dahilan kung bakit ito makapagbibigay ng anumang tulong kay Francis kanina ay dahil sa Shadow Kill Imperial Dagger na ito. Noon, ginawa ng munting pos ang magnanakaw ang lahat para makuha ang punyal na ito, na naging dahilan ng pagkataranta maging ng Purple Saint Partial Spirit. Whoosh! Ang Blue Lightning Sky Ship ay umalis kaagad sa panloob na rehiyon at nagtungo sa walang limitasyong karagatan. Sa sandaling ang Blue Lightning Sky Ship ay lumayo sa larangan ng digmaan. Boom! Naramdaman ni Francis ang isa pang dalawang Void God Realm na aura na naglalaban habang siya ay umalis sa 2-star battlefield, ngunit sa kanilang mga mata, si Francis at ang kumpanya ay mga langgam lamang.
Ang aura ng kamatayan. May kaugnayan kaya ito sa maalamat na emperador ng kamatayan. Naramdaman ng dalawang Void God Realm Kings ang pag-iral ng Death Guard. Shua. Isa sa dalawang kahangahangang kapangyarihan na naskan sa ibabaw ng Blue Lightning Spaceship na daan-daang milya ang layo. Nakakatakot ang aura. Lahat ng tao sa loob ng barko ay parang hindi makahinga. Para lang itong nakaharap sa walang limitasyong Ocean Whale King sa kailaliman ng karagatan. Sa kabutihang palad, ang sensasyon ay tumagal lamang ng ilang sandali. Mabilis na umalis sa 2-star war zone na ito. Inilibot ni Francis ang kanyang water bloodline at true yuan sa loob ng kanyang katawan, pinagsama sila sa hanay ng Blue Lightning Spaceship. Dahil ang barko ay may mga elemento ng tubig at kidlat, ang bloodline ni Francis at True Yuan ay maaaring pansamantalang tumaas ng husto ang bilis nito. Shoo! Ang Blue Lightning Spaceship ay lalong lumayo sa 2-star war zone. Makalipas ang 4 na oras. Pang! 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 Nagsimulang kumaibot ang God Spiritual Eye ni Francis bilang babala habang papasok ang aura ng kamatayan. Target ng pagtugis ng kamatayan, saan ka ba talaga tatakbo? Kung hindi dahil sa katotohanan gusto kitang hulihin ng buhay, hindi ko na kailangan pang dumaan sa napakaraming problema sa pamamagitan ng pagpasok sa isang 2-star battlefield. Isang matangkad at masungit na figure ang humabol mula sa likuran. Ang pagtugis ng kamatayan ay papalapit na muli. Pumunta kayo sa kailaliman ng karagatan. Umakyat si Francis sa deck ng barko at nag-order. Kapitan, ikaw. Si Lourdes Lyson at ang kumpanya ay puno ng pag-aalala habang hinahayaan nilang lumubog ang Blue Lightning Spaceship sa walang limitasyong karagatan. Sa itaas ng walang limitasyong karagatan, nanatili ang isang malungkot na kabataang asul ang buhok na may kalmado at kumikislap na mga mata, ang tanging paraan upang mabuhay ay ang talunin ang Death Guard na ito. Ang bilis ng Death Guard ay mas mabilis pa kaysa sa normal na kalahating hakbang na Void God Realms. Walang sino man dito ang makakatakas sa sarili nilang napakabilis na bilis. A603. Sa ibabaw ng walang limitasyong karagatan, si Francis ay lumulutang sa hangin habang ang kanyang buhok ay umiihip sa hangin. Ang kanyang kaliwang mata ay kasing lalim at kalmado ng karagatan. Malayo. Whoosh! Ang aura ng kamatayan ay patuloy na lumalapit at ang pakiramdam ng panganib ay patuloy na tumataas. Meow-meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay nakaupo sa mga balikat ni Francis, at ang pares ng mga mata nito ay kumikinang sa isang mahiwagang liwanag. Immortal Body. Kinatawan ng layunin ng kamatayan. Bilis at opensa ng mas mabilis at mas malakas kaysa sinuman sa ibaba ng Void God Realm. Paano ko siya matatalo? Huminga ng malalim si Francis habang nagsimulang mag-isip. Ang Death Guard ay tila walang kapantay laban sa lahat ng nasa ilalim ng Void God Realm sa bawat aspeto. Isinasantabi si Francis, kahit ang ilang peak na Origin Core Realms ay hindi makakahadlang kahit isang suntok. Gayunpaman, hindi imposibleng manalo. Nagpalitan ng tingin si Francis at ang maliit na paws ang magnanakaw. Ang isang normal na sovereign at maging ang mga sovereign lords ay maaaring hindi magkaroon ng pagkakataon laban sa Death Guard dahil wala silang mga pamamaraan na maaaring talagang banta sa kanya. Gayunpaman, iba si Francis. Ang aking pinakamalakas na void space ay slash at ang Shadow Kill Imperial Dagger ng maliit na magnanakaw na pusa ay maaaring magbanta sa Death Guard. Kumislap ang mga mata ni Francis. Sa sandaling ito, ang figure ng kamatayan ay nasa loob ng 100 milya mula kay Francis. Eye of Eye Soul. Isang malamig, hindi nakikitang layunin ang bumaril sa figure ng kamalayan ni kamatayan, at ang kanyang bilis at liksi ay agad na nabawasan. Mukhang nasugatan ng Death Guard matapos makipaglaban sa kalahating hakbang na Void God Realm. Ang kanyang layunin ng kamatayan ay lubhang hamina. Sinuri ng God Spiritual Eye ni Francis. Ang paghina ng Death Guard ay nagpasaya kay Francis. Ang maliit na pagkakataon ng tagumpay ay tumaas. Target ng kamatayan, kahit 40 hanggang 50% lang ng buong lakas ko ang magagamit ko, ang paghuli sa iyo ay kasing dali ng pag-flip ng kamay ko.
Ang bahagyang gulong-gulong anyo ng Death Guard ay mabilis na tumakbo patungo kay Francis nang may matinding panggigipit, at isang mapaglarong malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha nang makita niya ang pinaplanong gawin ni Francis. Shua! Ang anyo ng Death Guard ay biglang naging malabo, at ang kanyang bilis ay lumakas habang siya ay umaandar patungo kay Francis. Talagang karapat-dapat kang maging target ng Pursuit of Death. Para talagang malok sa akin gamit ang iyong eye bloodline kahit na mayroon ka lamang cultivation ng isang maliit na kalahating hakbang na Origin Core Realm. Ang Death Guard ay nanatiling nakalok sa pamamagitan ng Eye of Ice Soul. Malapit sa 2-star battlefield kanina, tanging ang God Spiritual Eye ni Francis at ang kalahating hakbang na Void God Rim ang nakakakita kung paano gumalaw ang Death Guard. Iset up ang array. Ang Skeletal Division Leader ay lumitaw at iwinagayway ang itim na bandila, tumulong sa pag-set up ng Ghost Corps First Array. Ang Death Guard ay mas dalubhasa sa pagpatay at malapit na labanan. Limitahan ang hanay ng hanay upang tumutok sa kanya. Utos ni Francis. Weng! Ang makapal na usok ay nagmula sa Ghost Corps First Array, at ito ay nakompres sa isang lugar na 200 yarda. Sa napakaliit na saklaw, ang kapangyarihan ng sumpa ay lubhang siksik. Kahit na ang isang tao sa Great Origin Core Realm ay nasa panganib kung pasukin nila ito ngayon. Shua! Ang itim na usok ay nagmula sa ibabaw ng katawan ng Death Guard nang pumasok siya sa Ghost Corps First Array. Hindi mabilang na hindi nakikita at dagwang mapuputing kamay ang patuloy na umabot sa kanyang katawan. Tatapusin ko ang kalansay na iyon, pagkatapos ay hulihin ang brat. Nagsalubong ang mga kilay ng Death Guard. Madali niyang maharangan ang Ghost Corps First Array kung siya ay nasa pinakamataas na lakas, ngunit sa ngayon, siya ay nasugatan. Hindi lang siya kakatapos lang makipaglaban sa kalahating hakbang na Void God Realm, ang puso niya ay nilaslas ng Void Space Eye Slash, at nandoon pa rin ang aura ng destruction. Wala siyang panahon para makabawi. Ang Ghost Corps First Array ay isang malalim na hanay, at anumang pinsala dito ay magkakalat ng pantay-pantay sa buong hanay. Dalubhasa siya sa malapit na labanan at solong target na pag-atake, hindi sa mga lihim na diskarte. Gayunpaman, masisira ang array kung mapapatay niya ang may control sa array. Mabuti, ang Death Guard ay nasugatan, kaya ang kapangyarihan ng sumpa ay 2 beses na mas epektibo. Gumalaw ang puso ni Francis. Hindi nagtagal ay nakita ng espiritual na mata ng kanyang Diyos kung ano ang binabalak gawin ng Death Guard. Skeletal Division Leader, mag-ingat ka. Mabilis na binalaan ni Francis ang Skeletal Division Leader. Huwag mo nang isipin iyon. Ang figure ng Skeletal Division Leader ay tumaas ng sumanib ito sa kapangyarihan ng 9 Deadly Inbone at naging isang nagninangas na higanting buto. Sa ilalim ng nag-aalab na estado ng higanting buto, ang Skeletal Division Leader ay napakalakas, at ang bawat kilos at galaw nito ay naglalabas ng apoy ng kamatayan at yin. Ang Skeletal Division Leader ay may tiwala sa kanyang mga kakayahan sa pagtatanggol. Sa kasalukuyang estado nito, maaari pa itong tumagal ng ilang hit mula sa isang Great Origin Core Realm ng direkta. Nakakahiya. Ang Death Guard ay naging ilang malamig na ilaw, ang ilan ay tumama patungo sa Skeletal Division Leader. Boom! Ang naglalagablab na higanting buto ay nababalot ng mga ilaw, at ang mga tunog ng pagbitak ng mga buto ay lumitaw. Arg! Napasigaw ang Skeletal Division Leader nang maputol ang makapangyarihang bony body nito. Kahit na ang array flag ay ginawang pulbos. Hu! Nagsimulang kumupas ang usok ng Ghost Corps First Array. Ang array ay nasira. Nagmura si Francis sa kanyang puso. Sa isang galaw lang, naputol ang Skeletal Division Leader at nasira ang Ghost Corps First Array. Higit pa rito, hindi man lang ito ginawa ng tunay na katawan ng Death Guard. Kasabay nito, whoosh! Ang Death Guard ay naging malamig na bahid ng liwanag at sumugod kay Francis. Gumamit ang Death Guard ng Doppelganger para tapusin ang Skeletal Division Leader at alisin ang array. Ang kanyang tunay na katawan ay malamang na sinusubukang hulihin si Francis, at ang buong proseso ay gagawin sa isang galaw lamang kung siya ay magtagumpay. Nakakakilabot. Pakiramdam ni Francis ay parang pumasok siya sa kailaliman ng kamatayan. Napagtanto niyang minamaliit niya ang pagkakaiba nila.
Kahit na 40 hanggang 50% na lang ng Death Guard ang natitira sa kanyang battle power, mas malakas pa rin siya kaysa sa normal na Great Origin Core Realms. Mas mabuting sumuko ka na. Muling lumitaw ang figure ng Death Guard sa harap ni Francis at iniunat ang kanyang kamay, na napapalibutan ng itim na usok. Sa totoo lang, kung gusto ng Death Guard na patayin si Francis, malamang napatay na ang huli. Gayunpaman, ang layunin niya ay makuhang buhay si Francis, at alam iyon ng huli. Sa sandaling ito, malamig na layunin ng kamatayan ang bomb-alot sa puso ni Francis, at ang mga manipis na tipak ng itim na hangin ay nagsimulang bomb-alot kay Francis at sa maliit na paws ang magnanakaw. Meow meow. Habang si Francis at ang maliit na paws ang magnanakaw ay malapit ng matali ng mga butil ng itim na hangin. Ang katawan ko. Pilit na inilipat ni Francis ang kanyang lakas at nakipaglaban sa itim na hangin. Bahagyang nagulat ang Death Guard. Hindi niya akalain na ang isang maliit na kalahating hakbang na Origin Core Realm ay mahihirapan pa sa ganoong sitwasyon. Kahit na ang ilang Great Origin Core Realm ay hindi magagawa iyon, ngunit ang estado ng pag-iral ni Francis ay malapit sa pinakamataas na Great Origin Core Realm, kaya hindi siya masusukat ng normal na mga pamantayan. Ang kamay na napapalibutan ng itim na usok ay humawak sa balikat ni Francis. Kasabay nito, nagbabantay siya sa maliit na paws ang magnanakaw habang tinatalian din ng mga butil ng itim na usok ang maliit na paws ang magnanakaw. At sa sandaling iyon nangyari ang hindi inaasahang pangyayari. Weng! Parang dumampi sa tubig ang kamay ng Death Guard. Divine change ng Water Spirit. Gumalaw ang katawan ni Francis ng maging madilim na asul na likido. Liquid state. Bahagyang natulala ang Death Guard nang pumasok ang kanyang kamay sa katawan ng Water Spirit Giant. Ang depensa ni Francis ay halos walang kapantay sa estadong ito, at ang bilis ng kanyang paggaling ay umabot sa isang nakakatakot na antas. Gayunpaman, kahit noon pa man, dumaing si Francis habang siya ay nasugatan ng pagguho at lamig ng hangin ng kamatayan. Mula doon, makikita ng isang tao na kahit ang isang walang kapantay na katawan ay may limitasyon. Sa kabutihang palad, ang kanyang estado ng pag-iral ay malakas, kaya ang bilis ng pagpapagaling ng Water Spirit Giant ay napakapangit. Hindi talaga simple ang brat na ito. Bulong ng Death Guard habang nagre-react. Akmang bawiin niya ang kamay niya. Mula sa tubig hanggang yelo. Malinaw na nakikita ng espiritual na mata ng Diyos ni Francis ang anumang detalye. Weng! Sa sandaling iyon, ang kamay ng Death Guard ay nahuli sa yelo. Gusto mong i-freeze ang kamay ko. Nanghina ang mga mag-aaral ng Death Guard habang siya ay malamig na tumawa. Masyadong malaki ang pagkakaiba ng lakas ng dalawa kaya paano kung ma-freeze sandali ni Francis ang kanyang kamay. Ding! Isang transparent at misteryosong punyal ang hiniwa ang kanyang kamay na pansamantalang nagyelo. Paano ito nakatakas sa true lines of death ko? Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng Death Guard. Sa kanyang balikat ay nakaupo ang isang maliit na magnanakaw na pusa na nakangiti. Basag! Bumagsak ang kamay ng Death Guard. Arg! Sumigaw ang Death Guard habang siya ay umatras, at napuno ng hangarin ng pagpatay ang kanyang mga mata. Fucking cat, pupunitin kita sa 10,000 piraso. Malamig na sinag ng liwanag ang nagmula sa kanyang katawan, na tumawid sa kalahating milya. Meow meow. Ang munting paws ang magnanakaw ay kumidlat at nawala. Bo! Ang tunaw na katawan ni Francis ay nagawang ipagtanggol laban sa mga sinag ng liwanag, at ang kanyang katawan ay nagsimulang gumaling. Nanambalik ang kalmado ng karagatan pagkaraan ng ilang sandali, ngunit hindi pa rin naaalis ang galit ng Death Guard. Ipinakalat niya ang kanyang spiritual sense at sinubukang hanapin ang maliit na paws ang magnanakaw. Ang isang Death Guard ay talagang pinutol ng isang pusa ang kanyang kamay. Ito ay medyo nakakahiya. Ito ang perpektong pagkakataon. Tumalo ng puso ni Francis habang nakakulong siya sa Death Guard at nagpakawala ng pag-atake gamit ang kanyang kaliwang mata. Walang laman ang Space Eye Slash. Shua! Isang manipis na talim na nagliliwanag ng aura ng pagkawasak ang tumama sa katawan ng Death Guard. Whoosh! Ang figure ay agad na nawasak. Kawawa naman. Napabuntong hininga si Francis.
Kahit na ang Death Guard ay naapektuhan ng kanyang mga emosyon, ang Void Space ay hindi tumama sa target. Shua! Muling lumitaw ang Death Guard ngunit umungol. Ang itim na usok ay nagmumula sa kanyang balikat. Mayroong isang maliit na butas, at ang aura ng pagkasira ay tumatakbo sa loob. Sa pagkakataong ito, hindi natama ng Void Space ang kanyang mga vital organ, kaya limitado lang ang pinsala, ngunit lalo lang nitong nagalit ang Death Guard. Bilang isang Death Guard, siya ang bangungot ng hindi mabilang na mga tao. Kailan siya napahiya ng labis, at sa pamamagitan ng isang maliit na kalahating hakbang na Origin Core Realm at isang pusa sa ganoon. Magagamit ko lang ang Void Space ng isang beses pa. Inipon ni Francis ang kanyang natitirang bloodline power. Ang tagumpay o pagkatalo ay pagpapasya sa susunod na sandali. Meow meow. Isang gray-silver streak ang biglang sumilay sa hangin. Shua! Isang manipis at transparent na sandang ang bumasag patungo sa Death Guard. Ang bilis. Talagang karapat-dapat itong maging maliit na pas ang magnanakaw. Tumalo ng puso ni Francis. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay marahil ang tanging isa na maaaring magtangkang tambangan ng Death Guard. Haha! Nililigawan mo si kamatayan. Magiging akin ang Shadow Kill Imperial Dagger. Ang Death Guard ay napuno ng labis na kagalakan. Whoosh! Isang alon ng madilim na talong ilaw ang humampas patungo sa maliit na pas ang magnanakaw, na bumabalot sa lahat sa loob ng 100 yarda. Tagumpay o pagkatalo ang magpapasya dito. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay na-circulate sa maximum, at nagbigay ito ng isang sinaunang at nakakatakot na aura. Habang ang maliit na pas ang magnanakaw ay malapit ng matamaan ng pagkilos ng pagpatay. Spatial movement. Isang whirlpool ang lumitaw at sinipsip ang maliit na pas ang magnanakaw. 604. Sa walang limitasyong karagatan, 1 oras bago lumaban si Francis at ang Death Guard. Hihihi, tapos na ang pangatlong drawing. Ang puting matang maliit na batang babae ay tumingin sa maliit na magnanakaw na pusa sa larawan. Hayaan mo akong makita. Lumapit ang mainit na kabataan, at ang iba pang 2 Death Guard ay curious na tumingin din. Gayunpaman, kapansin-pansing nagbago ang kanilang mga ekspresyon nang makita nila ang pagguhit. Ano? Paano ito posible? Bulalas ng mainit na kabataan at ng 2 Death Guard. Sa pagguhit, ang mga mata ng maliit na magnanakaw na pusa ay napuno ng katusuhan, at ang kalaban nito ay nasa isang mapaminsalang estado. Isang misteryosong dagger ang nasaksak sa puso ng Death Guard, at ang dagger ng maliit na magnanakaw na pusa ay kumikinang na may aura ng destruction habang tumatagos ito sa katawan ng Death Guard. Tama ba ang pagkakaguhit mo? Kahit na ang 33 Death Guard ay isa sa mga mahihina, hindi siya papatayin sa isang galaw ng pusa. Nadama ng 2 Death Guard na ito ay hindi makatotohanan, ngunit, sa pag-iisip kung paano ito ay guhit lamang ng isang malikot na batang babae, naunawaan nila at napangiti. Junior Marshal Sister Bailin, pinaglalaroan mo kami, hindi ba? Maamong ngumiti ang mainit na kabataan. Hindi nagsisinungaling si Bailin kahit kanino. Sniff. I really like that cat. Nagsimulang umiyak ang mapuputing mata na maliit na batang babae, at ang mainit na kabataan ay mabilis na nagsimulang aliwin siya. Gayunpaman, sa parehong oras, ang pagguhit ng maliit na batang babae ay naging sanhi ng pagkabalisa ng kabataan. Ang Shadow Kill Imperial Blade ay isang supreme item ng Dao of Assassination, at maaari nitong baliwalain ang lahat ng depensa. Sinasalungat pa nito ang Death Shadow Body. Ang mainit na kabataan ay biglang may naalala. Third Prince, may mararamdaman tayo kapag namatay ang 33 guard. Ang isa sa mga Death Guard ay tumawa, at nang marinig iyon, ang mainit na kabataan ay nagpakawala ng hininga. Sa sandaling ito, ngumiti ang puting mata na batang babae, hahaha, dummy, mangyayari ito makalipas ang 1 oras. Makalipas ang 1 oras. Hindi napigilan ng 2 Death Guard na mapangiti nang marinig iyon. Sinabi ni Master na ako ang tagapagmana ng bloodline ng Eye of Destiny. Galit na sabi ng babaeng maputi ang mata. Mata ng tadhana.
Lahat ng naroon, pati na ang mainit na kabataan, ay natigilan. Sa kabilang panig ng walang limitasyong karagatan. Haha! Nililigawan mo si kamatayan. Ang Shadow Kill Imperial Dagger ay magiging akin. Tumawa ang Death Guard habang nilalamon ng itim na sinag ng Blade Light ang munting pasang magnanakaw. Spatial Movement. Isang tipak ng eye bloodline power ang na-activate, at biglang lumitaw ang whirlpool at sinipsip ang maliit na pasang magnanakaw. Sa parehong sandali. Boom! 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 Ang alon ng mga itim na blade beam ay hiniwa ang lahat sa kawalan. Gusto kong makita kung paano ka makakatakas sa pagkakataong ito. Ang aking pag-atake ay nagdudulot ng pinsala sa hangin sa loob ng 100 yarda. Malamig na tumawa ang Death Guard sa kanyang puso, ngunit nagbago ang kanyang ekspresyon sa sumunod na sandali. Nagkaroon ng pamilyar na spatial disturbance malapit sa lokasyon ng maliit na pasang magnanakaw. Iniligtas. Hindi. Damat. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng Death Guard. Bo! Isang tipak ng eye bloodline na kapangyarihan ang maramdaman nang biglang lumitaw ang isang whirlpool sa ibabaw niya. Whoosh! Isang maitim at transparent na punyalang dumaan sa kanyang puso. Woo! Natigilan ng Death Guard nang lumitaw ang takot at gulat sa kanyang mukha. Shoo! Ang dagger na dumaan sa kanyang katawan ay ang Shadow Kill Imperial Dagger, at mayroon itong mga tipak ng Destruction Aura sa ibabaw nito. Ang kanyang Death Shadow Body ay walang gaanong depensa laban sa Shadow Kill Imperial Dagger sa simula, ngunit ang mas nakakatakot ay ang Shadow Kill Imperial Dagger ay tumago sa kanyang puso. Ang pag-atake ay tumama sa parehong lokasyon ng unang Void Space Eye Slash, at ang pinsala mula sa aura ng destruction na iyon ay hindi pa rin naghihilom. Meow meow. Ang maliit na pasang magnanakaw ay tumalon sa katawan ng Death Guard matapos gumawa ng butas sa kanyang puso. Ikaw. Nagsimulang kumurap ang katawan ng Death Guard sa pagitan ng kanyang tunay at peking katawan. Puno ng puot ang kanyang mga mata habang nakatitig sa maliit na pasang magnanakaw na tumalon lang sa kanya. Alon. Alon ng kamatayan. Nagawa niyang magpalabas ng alon ng kamatayan sa ilang daang yarda. Shua! Isang bahid ng kulay abo at pilak ang dumaan sa hangin nang mawala ang maliit na pasang magnanakaw. Meow meow. Ang boses ng maliit na magnanakaw na pusa ay lumitaw mula sa sinaunang metal na singsing ni Francis sa susunod na sandali. Bo! Ang water spirit giant na anyong ni Francis ay nagsimulang tumulo. Nakakatakot na kapangyarihan ng kamatayan. Si Francis ay nasugatan pa rin sa kabila ng kanyang kasalukuyang estado. Sa kabutihang palad, ang kanyang estado ng pag-iral at katawan ay napakalakas, at siya ay kasalukuyang nasa isang likidong estado, na ang lahat ay nangangahulugan na ang kanyang bilis ng pagbawi ay napakapangit. Flop! Bumagsak mula sa langit ang katawan ng Death Guard. Patay! Nakita ni Francis na walang mga palatandaan ng buhay mula sa Death Guard na may espiritual na mata ng kanyang Diyos. Who? Nagpakawala ng mahabang hininga si Francis nang magsimulang mag-condense ang kanyang tunaw na katawan. Munting pasang magnanakaw, magandang trabaho. Pakiramdam ni Francis ay nagkaroon na siya ng bagong list sa buhay. Meow meow. Lumitaw ang maliit na pasang magnanakaw sa kanyang balikat at tumawa bago iniharap ang mukha sa katawan ng Death Guard. Malaki ang bahagi ng maliit na pasang magnanakaw sa pagpatay sa Death Guard. Kung hindi dahil sa maliit na pasang magnanakaw, hindi sana mababawi ni Francis ang tubig. Ang Void Space Eye Slash at ang Shadow Kill Imperial Dagger ay parehong bagay na maaaring magbanta sa Death Guard. Ang maliit na pasang magnanakaw ay na-teleport sa loob ng katawan ng Death Guard, at isang aura ng destruction ang idinagdag sa Shadow Kill Imperial Dagger. Napakagandang kombinasyon. Baka sa mukha ni Francis ang pananabik. Dahil ang maliit na pasang magnanakaw ay bahagyang mas malaki kaysa sa isang palad, maaari itong dalhin sa kalawakan. Ang spatial movement ay isang spatial na kakayahan, at kung ang target ay isang buhay na nilalang, ang target ay hindi makalaban sa lahat o kung hindi ang kahirapan ay magiging hindi mabilang na mas mahirap. Ang pagpili na ilipat ang maliit na pasang magnanakaw ay isang pagpatay na hakbang na napagpasyahan nila noon pa man. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Ang mukha ni Francis ay maputlang puti at pagod.
Ang pakiramdam ng panganib ay nawala ng higit sa kalahati, ngunit naruroon pa rin. Naunawaan niya na ang Death Guard ay isang maliit na subordinate ng Emperor of Death. Ang pagtugis ng kamatayan ay magpapatuloy hanggang sa maganap ang misyon. Weng! Isang layunin ng kamatayan ang lumitaw sa bangkay, at ito ay mas dalisay kaysa dati. Bumalot sa katawan ng Death Guard ang wisps of death, at nagsimulang gumaling ang mga sugat. Bagamat walang palatandaan ng pagbabalik ng buhay sa bangkay, nagsisimula ng maghilom ang mga sugat. Weng! Nakita ng God Spiritual Eye ni Francis ang isang natatanging token of death na halos kapareho ng sa Grandmaster Yin Kung, at ang layunin ng kamatayan ay nakahawak sa kaluluwa ng Death Guard. Damit, ang Death Shadow Body ay immortal. May posibilidad ng revival hanggat hindi nawasak ang kaluluwa. Naging solemn na ang ekspresyon ni Francis. Sa kabutihang palad, ang katawan ng Death Guard ay nawasak, kaya't hindi siya dapat mabilis na mabuhay muli. Umalis. Utos ni Francis. Si Francis ay hindi nang ahas na lumapit sa Death Guard. Siya ang subordinate ng hindi maarak na emperador ng kamatayan, at mayroon siyang token of death na nagpoprotekta sa kanya. Higit pa rito, ayaw pa rin ni Francis na hawakan ang anumang bagay sa katawan ng Death Guard. Sure. Ikinaway ni Francis ang kanyang kamay at iniligpit ang daang sinumpaang bangkay ng multo. Guro. Iligtas mo ako. Sa gitna ng usok, dalawang apoy ang kumikibot sa loob ng mga butas ng mata ng isang balangkas na tinadtad. Ang katawan ng Skeletal Division Leader ay katulad ng isang ghost corpse, kaya hindi ito madaling mamatay hanggat hindi nawasak ang kaluluwa. Sure! Ikinaway ni Francis ang kanyang kamay at inilagay ang Skeletal Division Leader sa 10,000 Ghost Pearl. Ang anumang bagay na may kaugnayan sa mga ghost corpses ay magiging mas malakas at mas mabilis na makakabawi sa 10,000 Ghost Pearl. Sa kasamaang palad, ang array flag ay nasira, at ang Skeletal Division Leader ay nasugatan ng husto. Ang Ghost Corpse Cursed Array ay hindi magagamit ng ilang sandali. Nakaramdam ng kaguluhan si Francis. Bagamat nanalo sila, napakalaki ng presyong ibinayad nila para gawin ito. Whoosh! Lumitaw ang Blue Lightning Sky ship mula sa karagatan, at tumalon si Francis dito. Sa ilalim ng kontrol ni Lourdes at ng kumpanya, ang Blue Lightning Sky ship ay pumasok sa walang limitasyong karagatan. Kasabay nito, whoosh! Ang katawan ng Death Guard ay naging isang itim na guhit ng liwanag na lumipad sa hangin sa tulong ng Token of Death. Ang Token of Death ay talagang hindi simple. Kumislap ang mga mata ni Francis. Ang Token of Death ay naglalaman ng layunin ng kamatayan ng Emperor of Death, at maaari pa itong maging sanhi ng pagbaba ng Eye of Death, ngunit nagulat si Francis na hindi bumaba ang kapangyarihan ng Emperor of Death. Para sa ilang kadahilanan, tila ang Emperador ng kamatayan ay hindi personal na nakilahok at kailangang magpadala ng mga subordinate bilang kahalili niya. Hindi alam ni Francis na ginamit ng Emperor of Death ang Bridge of Death, isang napakalawak na kasanayan, para hanapin siya, kaya kailangang matulog ng ilang taon para makabawi. Sa kabilang panig ng walang limitasyong karagatan. Ang mainit na kabataan at ang dalawang Death Guard ay parehong may naramdaman. Weng! Ang mga Token of Death sa kanilang mga kamay ay nanginginig at nagpadala sa kanila ng isang piraso ng impormasyon. Namatay ang 33 bantay. Nayanig ang puso ng mainit na kabataan. Ayon sa mga ulat, hindi pa umabot sa Origin Core Realm ang cultivation ng target. Bagaman ang 33 Death Guard ay isa sa mga mahihinang gwardya, sapat pa rin ang kanyang lakas upang talunin ang sinuman sa Origin Core Realm. Kahit na ang normal na Great Origin Core Realms ay parang mga sanggol sa kanya. Bulong ng isa sa mga Death Guard. Paano kaya namatay ang 33 gwardya? Hindi makapaniwala ang tatlo, ngunit ito ang katotohanan. Napatunayan na ang pagguhit ng batang babae na may puting mata isang oras ang nakalipas. Ngunit ang kaluluwa ng 33 gwardya ay hindi pa nawasak, kaya maaari pa itong mabawi. Malalaman natin ang nangyari sa lalong madaling panahon. Naningkit ang mga mata ng binata. Hanggat nagising ang 33 gwardya, magkakaroon sila ng higit pang impormasyon sa target, na magbibigay sa kanila ng mas mataas na antas ng tagumpay sa susunod.
Higit pa rito, mayroon pa kaming katulong dito. Ang mainit na tingin ng binata ay dumapo sa maliit na batang babae na maputi ang mata, at mas nakaramdam siya ng kumpiyansa. Sa loob ng cabin ng kapitan sa Blue Lightning Sky ship, mapatla ang mukha ni Francis, at hindi niya agad natakpan ang kanyang eye bloodline. Ang ilang hindi kilalang at misteryosong kapangyarihan ay tila nakatingin sa espiritual na mata ng Diyos ni Francis. Hindi masabi ni Francis kung ano iyon, ngunit alam niyang naroon iyon. Anong uri ng kapangyarihan ito? Ito ay hindi mula sa pisikal o sa mga dimensyon ng kaluluwa at walang anumang pinsala, ngunit nahihigitin nito ang bawat uri ng kapangyarihan. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Pang! 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 Ang mga pandaman ng espiritual na mata ng Diyos ay naging mas malakas, at ang pakiramdam ay pamilyar, ngunit kakaiba. May naramdaman siyang ganito noon kapag nakaharap sa Eye of Death. Pwede bang? Isa sa mga inapo ng 8 Great God Eye. Kumislap ang mga mata ni Francis. Ang nag-iisang inapo ng 8 Great God Eyes na nakausap niya noon ay ang Emperor of Death. Bagamat si Grandmaster Yin Kung ay may eye bloodline na may spatial na kakayahan, hindi siya tunay na inapo ng Eye of Space, medyo may kaugnayan lang siya dito. Sure! Ipinalibot ni Francis ang kanyang bloodline power at tinatakan ang kanyang God's spiritual eye, ngunit ang mahiwagang puwersang nakatingin sa kanya ay hindi nawala, ito ay humina lamang. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay umupo sa balikat ni Francis at iwinagayway ang mga paa nito. Nagkaintindihan ang dalawa. Sa ngayon, alam na nila ang ibig sabihin ng iba sa isang sulyap lang. Sinasabi mo na ito ay may kaugnayan sa aming daw. Gumalaw ang puso ni Francis. Bigla niyang naalala ang amo ni Quincy, isang tagapagmana ng daw ng buhay. Pinalitan pa ng kanyang amo si Quincy ang kanyang orihinal na pangalan upang mabago ang kanyang kapalaran. Kung hindi dahil doon, hindi sana makikilala ni Francis si Quincy. Bagamat si Francis ay nagalit sa City Lord, nagawa ng huli na makapasok sa True Lord rank. Sa kasamaang palad, hindi na bumalik si Quincy mula sa mana. Ang kapalaran ay napakalalim. Hindi mapigilan ni Francis ang kapangyarihang ito, ngunit alam niya na habang lumalakas siya, mas may kontrol siya sa kanyang kapalaran. Habang ang kanyang God spiritual eye at eye bloodline ay lumakas, gayon din ang kanyang kontrol sa mundo. Ang sinaunang ay nasira, at ang mga sinaunang Diyos na pinatay ay magiging 1 trilyong piraso ng alikabok. Upang ipagpatuloy ang aking eye bloodline, magkaroon ng ganap na kapangyarihan, pamahalaan ang mundo, at kontrolin ang kalangitan. Isang sinaunang tinig ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Pamahalaan ang mundo at kontrolin ang langit. Ang puso ni Francis ay biglang napuno ng kumpiyansa at lakas. Sure! Muling bumukas ang espiritual na mata ng kanyang Diyos, at ang lawa na nasa dimensyon ng kaliwang mata niya ay nagsimulang tumulo nang maglabas ito ng aura na kabilang sa sinaunang panahon. Nagsimulang lumabas ang aura mula kay Francis, at kumalat ito sa napakalayo. Kasabay nito, sa kabilang panig ng walang limitasyong karagatan. Wow! Ang maliit na batang babae na may puting mata ay biglang nagluwa ng isang subo ng dugo nang magsimulang umindayog ang kanyang maliit na katawan. Bailin, anong nangyari? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mainit na binata nang humawak ito sa kanya. Napuno ng pagkabigla ang mga mata ng batang babae na may puting mata. Masakit ang mata ko. Kailangan kong magpahinga saglit, ngunit nahanap ko na ang linya ng tadhana. Mahinang sabi ng babaeng maputi ang mata. Linya ng tadhana. Nagningning ang mga mata ng mainit na kabataan. Mga espiritual na sagradong lupain. Sabi ng babaeng maputi ang mata bago nakatulog. Sa walang limitasyong karagatan. Whoosh! Isang layer ng tubig at kidlat ang kumikinang sa ibabaw ng Blue Lightning Sky ship habang lumilipad ito sa himpapawid. 2 buwan na ang lumipas sa isang kisap mata, at lahat ng nasa loob ng barko ay naka-recover na. Bukod kay Lourdes at sa 8 mandaragat, mayroon ng bagong miyembro si Lennon. Matapos makatakas sa kamatayan, nagpasya si Lennon na sumali sa mga tripulante. Ako ay maling inakusahan ng ibang mga disipulo sa aking angkan at wala akong matutuluyan sa 5 Mountain Islands Zone.
Upang mabayaran si Captain, nagpa siya akong manatili sa Blue Lightning si Skyship. Parang kanina lang ang pangako ni Lennon. Mas may karanasan siya kaysa kay Lourdes at sa kumpanya. Ang pagsali ni Lennon ay pinahintulutan ang barko na magamit sa buong potensyal nito, at maaari pa niyang ayusin ang anumang pinsala sa barko. Sa makatuwid, ginawa ni Francis si Lennon bilang Vice Captain kalahating buwan na ang nakalipas. Lennon, gaano karami ang alam mo tungkol sa Emperor of Death? Tanong ni Francis. Natahimik sandali si Lennon bago sumagot. Sa buong Kang Ocean at 3 spiritual sacred lands, ang Void God Realm Kings ay nakatayo sa tuktok dahil ang mga may titulong Emperor ay napakabihirang at hindi maarak. Sa kanila, ang Emperor ng Kamatayan ay may mata ng kamatayan, kaya isa siya sa mas malakas na mga Emperor. Ang Void God Realm ay nahati sa 2 antas, Hari at Emperador, ngunit hindi alam ni Lennon ang eksaktong pagkakaiba sa pagitan nila. Ang Emperor of Death ay mayroon ding 4 na Death Spirit Lords at 36 na Death Guard sa ilalim niya. Ang 4 na Death Spirit Lords ay mga Void God Realm Kings. Sabi ni Lennon, at naging solemn na ang ekspresyon ni Francis matapos itong marinig. Ang Death Guard na kakakilala lang niya ay isa lamang sa 36 na Death Guard sa ilalim ng Emperor of Death. Higit pa rito, ang tanging dahilan kung bakit nawala ang Death Guard ay dahil sinusubukan niyang hulihin si Francis ng buhay. Sana ay ilang beses na mas madaling patayin si Francis. Sa kabutihang palad, hindi ko nakilala ang isa sa 4 na Death Spirit Lords. Pawis na pawis si Francis. Kung nakilala niya ang isang Void God Realm sa halip, wala na talagang pag-asa. Malamang, ang 36 na Death Guard ay nirerango. Halimbawa, mula sa unang Death Guard hanggang sa pangalawang Death Guard. Hanggang sa 36 na Death Guard. Nagpatuloy si Lennon. Nakarank na sila. Nanghina ang mga mag-aaral ni Francis, at patuloy na nagbabago ang kanyang ekspresyon. Anong rank ang pinaglaban nila? Sigurado na ang natalo ni Kapitan ay hindi isa sa mga may mataas na ranggo dahil ang mga may mataas na ranggo ay may kultibasyon sa kalahating hakbang na Void God Realm, at nagagawa pa nilang banta ang Void God Realm Kings. Sabi ni Lennon sa payak na tono. Nang marinig iyon, mas lalo pang na-pressure si Francis. Ang paghabol sa kamatayan ay masyadong nakakatakot. Hindi nakapagtataka na walang nakatakas mula sa Pursuit of Death. Kahit na makatakas sila mula sa Death Guards, naroon pa rin ang Death Spirit Lords. Ang isang maliit na bilang ng mga target ay nasa Void God Realm at maaaring makatakas kahit na mula sa 4 na Death Spirit Lords, ngunit sa pinakadulo ay ang Emperor of Death mismo. Ang mata ng kamatayan ay may mataas na antas ng kontrol sa mga batas ng kamatayan. Walang sino man sa kabila ng Kang Ocean ang may mas mataas na pangunawa kaysa sa kanya. Sa loob ng cabin ng kapitan. The Pursuit of Death. Hindi ako susuko. Kinagat ni Francis ang kanyang mga ngipin. Para siyang asong naliligaw na hinahabol. Hindi pa niya naranasan ang ganitong kahihiyan mula nang magsimula siyang magtanim. Hindi lamang ako makakatakas, magiging mas malakas ako at babayaran ko ang kahihiyan na ito ng maraming beses. Ang mga mata ni Francis ay naging puno ng hangarin sa labanan. Ang pressure mula sa Pursuit of Death ay pinipiga ang kanyang potensyal. Sa loob ng 10,000 Ghost Pearl. Guro, gumaling na ang mga sugat ko. Gagawa ako ng bagong array flag at gagawing perpekto ang mga isinumpang bangkay ng multo. Tumunog ang boses ng Skeletal Division Leader. Tumango si Francis. Sa paglalakbay na ito, ang Skeletal Division Leader at si Lennon ay naging kanyang kaliwat kanang braso. Bibigyan sila ni Francis ng bahagi ng kanyang mga mapagkukunan. Halimbawa, nakatanggap si Lennon ng 2 barrels ng Heart Blood Essence, at ang kanyang estado ng pag-iral ay hindi malayo sa pinakamataas na Small Origin Core Realm. Dati siya ay isang 1 in 1,000 years genius ng 6 Ring Palace to Star Sect, at si Francis ay nakatutok sa kanyang potensyal. May natitira pang 20 hanggang 30 barrels ng Heart Blood Essence, at ang epekto ay napakahina para sa akin ngayon. Nag-iisip si Francis habang nakababad siya sa asensya ng dugo ng puso. Ang epekto ng kakanyahan ng dugo sa puso ay mas mahina kaysa dati. 2 barrels lang ang ginamit niya nitong nakaraang 2 buwan.
Ang aura mula sa Ancient Dream Realm at ang Heart Blood Essence ay nagbigay daan sa estado ng pag-iral ni Francis na tumaas sa Peak Great Origin Core Realm. Maging ang epekto ng aura ng Ancient Dream Realm ay naging mahina. Napabuntong hininga si Francis. Sinubukan niya ang lahat ng paraan na maaaring magpapataas ng kanyang lakas, at napagtanto niya na habang papalapit ang kanyang estado ng pag-iral sa limitasyon sa pagitan ng Origin Core Realm at ng Void God Realm, mas malaki ang resistensya. Sure! Ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at pumasok sa misteryosong whirlpool sa loob ng lawa ng kanyang mata. Ang sinaunang kaharian ng pangarap. Si Francis ay muling lumitaw sa kontinenteng ito. Ang kanyang katawan at kaluluwa ay agad na na-pressure ng isang napakalaking kapangyarihan. Lahat ng nasa puso niya ay dalisay. Isip-sip. Si Francis ay nagsimulang sumipsip ng aura mula sa Ancient Dream Realm. Sa pagpasok niya sa lugar, mas naging pamilyar siya at mahusay sa pag-absorb ng aura. Ngayon ang kanyang katawan at pinagmulan ng tunay na espiritu ay parehong naka-absorb ng kaunting aura mula sa sinaunang Dream Realm. Ang kanyang estado ng pag-iral ay umabot na sa limitasyon ng mga tao. Kung hindi niya ito itatago, ang bawat paghinga at pagkilos niya ay tila naglalabas ng aura na parang sinaunang hayop. Kaya kung pumatay ng mga hayop sa kalahating hakbang na Origin Core Realm gamit ang aking katawan lamang. Naramdaman ni Francis ang malaking kapangyarihan at potensyal sa loob ng kanyang bloodline at katawan. Sa loob ng kanyang dantian, ang malagkit na source of true spirit ni Francis ay napalitan ng malabong purple half-step na True Yuan. Ang kalahating hakbang na True Yuan ay nabuo mula sa layunin ng Purple Destruction Wind Lightning. Nakakatakot ang aura ng pagkasira na nagmumula rito. Medyo malayo pa ako sa pagkakaroon ng sapat na pundasyon para subukang makapasok sa Origin Core Realm. Nalaman ni Francis na kaya niyang kontrolin ang kanyang katawan at linangin sa loob ng Ancient Dream Realm, at ang mga epekto ay hindi mabilang na mas mahusay kaysa sa labas ng mundo. Ang ikinapabuntong hininga niya ay napakalimitado ng oras na maaari siyang manatili rito. Makalipas ang ilang dosenang hininga, nagsimulang tumulo ang dugo mula sa bibig ni Francis. 52 paghinga. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Francis. Dahan-dahan siyang lumalapit sa kanyang target na oras. Gamitin mong mabuti ang oras na ito. Mabilis na hinigop ni Francis ang aura mula sa Ancient Dream Realm sa kanyang katawan. Ang aking bloodline at katawan ay hindi na nagiging mas malakas tulad ng dati. Bakit hindi hayaang sumanib sa mata ang aura mula sa Ancient Dream Realm? Isang ideya ang lumitaw sa isip ni Francis. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.